Isang milyonaryo ang bumalik ng pagod sa kanyang mansyon at ang nakita niya sa sala ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang anak na babae na hindi ngumiti sa loob ng 2 taon ay sumasayaw kasama ang anak ng kasambahay. Ang matutuklasan niya pagkatapos ay dudurugin siya ng tuluyan. Itinula ni Ramon de la Vega ang pangunahing pinto ng kanyang mansyon na tila ba may dala siyang buong mundo sa kanyang nga balikat. Ito ay isang walang katapusang araw sa mga opisina ng Gold Peak Hotels Group at ang tanging gusto niya ay makarating sa kanyang silid, tanggalin ang kanyang sapatos at maglaho sa mundo sa loob ng ilang oras. Ngunit pagkapasok niya ng 3 hakbang sa sarili niyang bahay, nanlambot ang kanyang nga binti. Mula sa pangunahing sala ay may tuno na nagpatigil sa kanyang buong katawan na tila ba pinako, ang kanyang nga paa sa sahig na marmol. Ito ay isang tawang bata, malinaw, malaya, isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Ramon de la Vega, kaya't halos nakalimutan na niya kung paano ito tumunog. Ito ang tawa ng kanyang anak na si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit, pinipigil ang kanyang pahinga na tila natatakot na baka anumang ingay ay makasira sa imposibleng sandaling iyon. At nang sumilip siya sa sala, ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya, nawalan ng hininga, at nang kakayahang iproseso ang nakikita ng kanyang sariling mata sa gitna ngang pinakamagarang sala ng mansyon. Nakaupo sa sahig na may lumang gitara na nakapatong sa kanyang kandungan ay si Aling Nena Reyes, ang kasambahay na kakakuha lang kanyang ina ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang madaliri ay gumagalaw sa kuwerdas ng may kahusayan na hindi angkop para sa isang babaeng naglilinis ng sahig para kumita ng pera. Ang melodiya na lumalabas sa gitara ay malambing, bumabalot, na parang isang di nakikitang haplos na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Ang nagpadurog sa kanyang puso ay ang makita si Isabela, ang kanyang maliit na Isabela na sumasayaw, ang kanyang anak, ang batang iyon na halos monosyllables lang ang binibigkas mula nang mamatay ang kanyang ina, ay magkahawak kamay sa isang batang lalaki na hindi pa nakikita ni Ramon. Magulo silang umikot, gaya lamang na alam ng bata, na may ganoong di perpektong galing na mas maganda kaysa sa anumang profesional na koreografiya. Si Isabela ay tumatawa ng malakas, na may nagniningning na mga mata, na may buong katawan na nanginginig sa isang kaligayahan na tila nakakulong sa loob ng siglo. Nahihintay ng tamang sandali upang sumabog. Kinailangan ni Ramon na humawa sa balangkas ng pinto dahil nangingini ang kanyang binti. Nanlabo ang kanyang paningin at naramdaman niya ang isang mainit na bagay na dumadaloy sa kanyang pisngi. Umiyak siya. Isang lalaki na namumuno sa isang hotel empire na nakikipagnegosasyon sa mga multibilyong transaksyon nang hindi kumukurap. Umiyak siya ng tahimik sa pintuan ng kanyang sariling sala dahil ang kanyang anak ay gumagawa ng isang bagay na simple tulad ng pagtawa. Sino ka? Gusto niyang itanong sa bata na sumasayaw kasama si Isabela. Ano ang nangyayari dito? Gusto niyang ipagtaka sa kasambahay na tumutugtog ng gitara na tila isang artista ng konserbatoryo. Ngunit hindi lumalabas ang salita. Nanatili siyang hindi kumikilos. Pinagmamasdan ang isang eksena na tila kinuha mula sa ibang universo, mula sa isang realidad kung saan ang kanyang anak ay hindi wasak ng sakit. Ang batang lalaki na sumasayaw kasama si Isabela ay dapat na mas matanda ng kaunti kaysa sa kanya. Gumagalaw siya ng may saganang enerhiya ng pagkabata. Ginagabayan si Isabela ng may nakakagulat na lambing, pinaikot siya ng may pag-ingat na tila alam niya ng likas na siya ay marupok at nangangailangan ng tratuhin ng may pagiging delikado. Ulit-ulit, bulong ni Isabela nang may boses na halos hindi nakinilala ni Ramon dahil matagal na niyang hindi naririnig na magsalita ng may sigasig. Ngumiti si Aling Nena at nagsimulang tumuktok ng bagong melodiya, medyo mas mabilis sa pagkakataong ito. At ang dalawang bata ay nagsibukol sa tawa habang sinusubukan nilang sundan ang ritmo ng kanilang maliliit na paa. Nang oras na iyon, napansin ng bata ang presensya ni Ramon sa pinto. Agad siyang huminto at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kagalakan patungo sa takot sa isang saglit. Binitiwan niya ang makamay ni Isabela at umatras ng ilang hakbang. Ibinaba ang kanyang tingin sa sahi na tila nakagawa siyang isang kakilakilabot na bagay. Nanay, bulong ang bata nang nanginginig ang boses. Hinila ang manggas ni Aling Nena. Nagtaas ng tingin si Aling Nena at nagtama ang kanyang mamata kay Ramon. Biglang tumigil ang tunog ni gitara
na tila biglang pinutol ang kuryente. Sa mukha ni Aling Nena ay lumitaw ang isang ekspresyon ng matinding takot. Ang uri na lumalabas, lamang kapag alam mo na ang lahat ng iyong binuo ay malapit ng gumuho. Senyor de la Vega, sabi ni Aling Nena habang tumayo, nang napakabilis kaya't muntik nang mahulog ang gitara sa kanya. Puwede ko pong ipaliwanag. Alam kong hindi ko dapat dinala ang anak ko. Nagaroon po kasing emergency ang nagbabantay sa kanya at wala akong ibang mapag-iwanan. At sumusumpa po ako na hindi na ito maulit sino ang batang iyan, putol ni Ramon. Ngunit hindi lumabas ang kanyang boses tulad ng inaasahan niya. Hindi ito tunog nugis ang ginis namo. Ito ay tunog ng isang tao na kakasaksi lang ng isang himala at nangangailangan ng kumpirmasyon na hindi niya ito pinangarap. Anak ko po, senyor, Pio po ang pangalan niya. Humihingi po akong ang paumanhin. Hinding-hindi na po maulit. Pakiusap, huwag po akong tanggalin sa trabaho. Ito lang po ang si Isabela ay tumatawa. Ang pangungusap ay lumabas sa bibig ni Ramon na parang isang sagradong bulong at nanahimik si Aling Nena. Hindi alam kung paano intindihin ang tatlong salitang iyon. Ang anak ko ay tumatawa. Ulit ni Ramon at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging basak sa isang paraan na nagpatingin pati sa maliit na si Pio mula sa sahig upang tingnan ang matangkad na lalaking umiyak ng walang kahihiyan sa pintuan ng kanyang sariling sala. Papa, sabi ni Isabela habang lumalapit kay Ramon nang may naturalesa na tanging mga bata lang ang nagtataglay. Hinihila ang kanyang kamay upang dalhin siya sa gitna ng sala. Si Pio po ang kaibigan ko at si Aling Nena ay napakagaling tumugtog ng gitara. Gusto niyo po bang sumayaw kasama kami? Lumuhod si Ramon sa harap ng kanyang anak. Hinawakan siya sa balikat nang nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ito sa mata at nakita ang isang bagay na matagal na niyang hindi hinahanap. Buhay. May buhay sa mga matang iyon na sa loob ng mahabang panahon ay walang laman, patay, tulad ng mabintana ang isang abandonadong bahay. At ang buhay na iyon ay bumalik hindi dahil sa mamahaling mga therapist, hindi dahil sa mga imported na laruan, hindi dahil sa mga biyahe sa mga international na theme park. Ito ay bumalik dahil sa isang lumang gitara, isang kasambahay, at isang bata na nagturo sa kanya kung paano sumayaw. Mula kailan? Gaano na kayo katagal ginagawa ito? Tanong ni Ramon kay Aling Nena habang pinupunasan ang luha sa likod ng kanyang kamay. Lumuno si Aling Nena, halatang takot na baka ang kanyang sagot ay magdulot ng pagkawala ng kanyang trabaho. Hindi po ito plinano, senyor. Noong unang beses na dinala ko si Pio dahil wala akong mapag-iwanan, nakaupo lang si Isabela mag-isa sa hagdan. Lumapit po ang anak ko at inaloksiw ang maglaro. Hindi po siya sumagot, pero patuloy po siyang nagpumilit. At nang maksimula po akong tumugtog na gitara habang naglilinis, tumayo lang po si Isabela at nagsimulang humalaw sa musika. At wala po akong sinabihan. Ang katahimikan ni Aling Nena ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sagot. Bago pa may proseso ni Ramon ang lahat ng impormasyon, isang matalim na boses ang bumungat sa hangin mula sa pasilyo na parang isang kutsilyo na humahawi sa seda. Pero, ano itong eskandalo? Lumitaw si Doña Gregoria de la Vega sa pintuan ng sala na may matuwid na tindig at matalim na tingin na pinapino niya sa loob na madekada ng pamamahala sa bahay na iyon na tila ito ay kanyang sariling kaharian. Ang kanyang mamata ay sumuri sa eksena sa bilis ng kidlat. Ang kasambahay na may gitara, isang dikilalang bata sa kanyang sala, ang kanyang apo na makahawak kamay sa bata, at ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig na may luha sa mga mata. Ramon, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may isang kakaibang bata sa aking bahay? Naglalaro kasama si Isabela? Tanong ni Doña Gregoria nang may kalmado na mas nakakapanakot kaysa sa anumang sigaw. Lola, kaibigan ko po siya. Sabi ni Isabela nang may katatagan na ikinagulat ng lahat sa sala, kasama na si Ramon. Tiningnan ni Doña Gregoria ang kanyang apo na tila nagbitaw ng isang ipinagbabawal na salita ang bata. Pagkatapos, idinirekta niya ang kanyang tingin kay Aling Nena at ang nakita sa kanyang mata ay isang bagay na nagpatago kay Pio sa likod ng kanyang ina ng likas. Senyora Reyes, sabi ni Doña Gregoria sa tono na ginagamit niya upang ipaalala sa bawat tao sa bahay na iyon kung ano ang kanilang eksaktong lugar sa hierarchy. Ipinatawag ka upang maglinis, hindi upang mag-organisa ng party ng bata sa pangunahing sala at lalong hindi upang dalhin ang iyong nga anak sa isang bahay na hindi nila kinabibilangan. Nanay, putol ni Ramon habang dahan-dahang tumatayo. Si Isabela ay tumatawa.
Naintindihan mo ba ang ibig sabihin niyan? Naintindihan ko na kailangan ng aking apo na rarapat na kasama, hindi ang huminto, si Doña Gregoria bago pa man matapos ang pangungusap. Ngunit tapos na ang pinsala. Lahat sa sala ay lubos na naunawaan ang sasabihin niya. Ang maliit na si Pio, mula sa likot na kanyang ina, ay naktaas na tingin at naksabi na isang bakay na nakpatahimik sa buong sala. Senyora, gusto ko lang pong makipaglaro kay Isa kasi lagi po siyang malungkot. Sabi po ang nanay ko, kapag may malungkot, hahawakan mo ang kamay niya at hindi mo bibitawan hanggang sa ngumiti ulit siya. Nagbukas ang bibig si Doña Gregoria upang sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong nagpatigil sa kanya, at ang taong iyon ay isang bata na halos hanggang baywang lamang niya. Hindi pa tapos ang usapang ito, sabi ni Doña Gregoria sa wakas, direkta kay Aling Nena nang may tingin na isang tahimik na sentensya. Bukas ng umaga, pag-uusapan natin ang mea kondisyon ng iyong trabaho sa bahay na ito. At pagkatapos ay umalis siya. Nagiwan ng mabigat na katahimikan na walang sinumang nangahas na sirain. Tiningnan ni Ramon si Aling Nena na may namumulang mamata at niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib na tila natatakot na may agaw dito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isabela na muling hinawakan ang kamay ni Pio ng may tahimik na determinasyon ng batang nakakita ng isang mahalagang bagay at tumatangging bitawan ito. Aling Nena, sabi ni Ramon ng may boses na sumusubok magpahayag ng kalmadong hindi niya nararamdaman. Huwag kang mag-alala sa sinabi ng nanay ko. Walang magtatanggal sa iyo. Pero senyor walang. Ulit ni Ramon ng may pagkakapirmisa. Ang ginawa mo at anak mo para sa anak ko ngayong gabi. Walang sweldo sa mundo ang makakabayad niyan. Tumango si Aling Nena ng tahimik, ngunit nakita ni Ramon sa kanyang mata na hindi niya ito. Lubos na pinaniwalaan at hindi niya ito masisisi dahil alam niyang hindi hahayaan ngang kanyang ina na manatili ang bagay. Hindi kailanman hinahayaan ni Doña Gregoria de la Vega na manatili ang mga bagay. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Aling Nena kasama si Pio, gumawa si Ramon ng isang bagay na matagal na niyang hindi ginawa. Umupo siya sa tabi ng kama ni Isabela upang kumutan siya at sa unang pagkakataon sa tila isang kawalang hanggan, tiningnan siya ng kanyang anak nang may ngiti bago ipikit ang kanyang mata. Papa, bulong ni Isabela na kalahating tulok na. Pwede po bang bumalik din si Pio bukas? Naramdaman ni Ramon na humihigpit ang kanyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Tingnan natin, mahal ko. Sinabi po niya sa akin na nasa langit din ang papa niya tulad ni mama. Bulong ni Isabela at sa nakakadurok na pangungusap na iyon ay nakatulok siya ng mahimbing. Nanatili si Ramon na hindi gumagalaw sa tabi nga man ang kanyang anak sa loob ng ilang minuto, pinoproseso ang masalitang iyon. Nawalan din na si Pio. Dalawang bata na winasak ng parehong sugat ang nagtagpo sa sala ng isang mansyon at nang walang therapist, walang diagnosis, walang gamot, pinagaling nila ang bawat isa sa pamamagitan ng isang bagay na napakasimple at makapangyarihan tulad ng pahawak sa makamay at pagsasayaw. Ngunit habang pinoproseso ni Ramon ang pagtuklas na iyon sa isa pang sulok ng mansyon, dinampot ni Doña Gregoria ang kanyang telepono at dinial ang isang numero na nakatago niya para sa mga espesyal na okasyon. Liza, sabi niya ng may malamig na boses, kailangan mong pumunta bukas ng maaga. May problema tayong kailangan lutasin bago ito lumabas sa kontrol. Sa kabilang linya, ngumiti si Liza Cruz sa isang paraan na walang sinumang gugustuhing makita sa dilim. Asahan niyo po ako, Doña Gregoria. Para diyan po ako, ang hindi alam na dalawa ay ang tawag na iyon ay magpapakawala ng isang seryeng mga pangyayari na magpapayanig sa pundasyon na mansyon na iyon at maglalantad ng mga sikreto na matagal nang nakabaon sa ilalim nga patong ng pagpapanggap, kasinungalingan, at isang tahimik na pakunsinti na malapit nang masira sa pinakamapaminsalang paraan. Kinaumagahan, nagising si Ramon na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito pagkabalisa, hindi ito pag-aalala, ito ay kuryosidad. Isang malalim na kuryosidad na kumakain sa kanya sa loob, tulad ng isang apoy na sinindihan ng isang taunong nakaraang gabi at tumatangging mamatay. Sino talaga si Aling Nena Reyes? Ang tanong na iyon ay kasama niya habang siya ay nakbibihis, habang siya ay bumabang hagdan, habang siya ay umiinom ng kape sa pangunahing silid kainan ng mansyon.
Isang babaeng naglilinis ng sahig ay hindi tumutuktok ng gitara sa ganoong paraan. Ang magadaliri ni Aling Nena ay gumagalaw sa makwerdas ng may katatasan ng isang taong naglaan ng mataon marahil dekada upang master ang instrumentong iyon. May isang bagay sa kanyang kwento na hindi tugma, isang piraso ng puzzle na nawawala, at si Ramon de la Vega ay isang tao na hindi kayang mamuhay nang may hindi kumpletong mapuzzle. Ngunit bago pa niya mayos ang kanyang mainisip, nakaupo na si Liza Cruz sa silid kainan na may tasaeng tisa sa pagitan ng kanyang makamay at isang ngiti na tila sinanay sa harap ng salamin. Magandang umaga, Ramon, sabi ni Liza nang may pamilyaridad na ibinigay niya sa sarili mula ng italaga. Siya ni Doña Gregoria bilang tagapamahala nege bahay. Sinabi sa akin ng nanay mo ang nangyari kagabi. Siguro napakainit ng sitwasyon para sa iyo na makita iyon. Tiningnan siya ni Ramon sa ibabaw ng kanyang tasa ng kape. Mainit, ang anak ko ay tumawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Liza, hindi iyon mainit. Ito ang pinakamagandang nangyari sa akin sa mahabang panahon. Siyempre, mabilis na sagot ni Liza, iniayos ang kanyang tono na parang nagpapalit ng channel. Ang ibig kong sabihin ay naiintindihan ko ang emosyon ng sandali. Ngunit may karapatan ang nanay mo na mag-alala, wala tayong alam tungkol sa babaeng iyan o sa kanyang anak at ang pagpapahintulot sa isang dikilalang bata na malayang lumapit kay Isabela sa kanyang sensitibong emosyonal na estado. Si Pio ay hindi panganib sa anak ko, putol ni Ramon nang may pagkakapirmisa na ikinagulat niya mismo. Walang nagsasabing siya ay, sagot ni Liza, pinalambot ang kanyang boses na parang isang ahas na humahaplos bago kumagat. Sinasabi ko lang na magiging maingat na mag-imbestiga ng kaunti. Alamin kung sino ang babaeng iyan bago mo buksan ang mapinto nga iyong bahay at na iyong pamilya. Nanahimik si Ramon at bagamat nainis siyang aminin, kinikilala ngang isang bahagi niya na may punto si Liza, hindi dahil sa kawalan ng tiwala kay Aling Nena, kundi dahil kailangan niyang maintindihan kung paano napunta sa paglilinis ng mga mansyon ang isang babaeng may ganoong talento sa musika. Nang umagang iyon, gumawa si Ramon ng isang desisyon. Sa halip na direktang pumunta sa mga opisina ng Gold Peak Hotels, hiniling niya sa kanyang personal na assistant, isang diskreto at epektibong lalaki na nagngangalang Benji Corpus na imbestigahan ang background ni Aling Nena Reyes. Hindi niya gusto ngang isang mapanghimasok o pulisya na investigasyon, gusto lang niya maintindihan ang kanyang kuwento. Samantala, sa kusina ng serbisyo, nakahanda si Aling Nena na magkagamitan sa paglilinis ng nanginginig ang mga kamay. Hindi siya nakatulog sa buong gabi. Ang masalita ni Doña Gregoria ay patuloy na umikot sa kanyang ulo na parang isang buhawi na nagbabantang sirain ang kaunting nagawa niyang itayo. Ang trabahong ito ang kanyang tanging ikinabubuhay, ang tanging hadlang sa pagitan niya at ng kalye, sa pagitan ni Pio at ng gutom. Nanay, ayos ka lang po ba? Tanong ni Pio, na nakaupo sa isang sulok ng kusina na may lumang kuwaderno kung saan siya gumuguhit habang naghihintay na matapos ang kanyang ina sa kanyang unang magawain bago siya iwan sa komunidad na paaralan sa barangay. Ayos lang ako, mahal ko. Nagsinungaling si Aling Nena sa kakayahang iyon na nabubuo ng ina upang itago ang takot sa pamamagitan ng ngiti. Medyo pagod lang ako. Galit po ba yung babae kahapon kasi nakipaglaro ako kay isa? Tanong ni Pio nang hindi nagtataas ng tingin mula sa kanyang guhit nang may brutal na pagkaunawa ng mga bata na natutong bumasa ng kapaligiran upang mabuhay. Lumuhod si Aling Nena sa tabi ng kanyang anak at hinaplos ang ulo nito. Huwag kang mag-alala tungkol doon, Pio. Wala kang ginawang masama. Ang makipaglaro sa isang taong malungkot ay isa sa mga pinakamagandang bagay na maaring gawin ng isang tao. Sabi po mapako, sagot ni Pio nang may naturalesa na tila binabanggit ang lagay ng panahon. Sabi niya po, ang musika at pagkakaibigan ay nagpapagaling ang lahat. Kinailangan ni Aling Nena na pigilan ang sarili upang hindi siya makita ang kanyang anak na umiyak. Ang pagbanggit sa kanyang asawa ay laging nagbubukas ng isang sugat na hindi kailanman ganap na gumagaling. Ngunit bago pa man siya makasagot, bumukas ang pinto ng kusina at may lumitaw na hindi inaasahan ni Aling Nena na makita ng maaga. Nakatayo si Ramon de la Vega sa pinto ng kusina ng serbisyo, isang lugar kung saan marahil ay hindi siya pumasok sa loob ng maraming taon. Ang kanyang presensya doon ay napakakakaiba kaya't maging ang tagapagluto, si Aling Maring, ay nabitawan ang kutsarang kahoy na hawak niya.
Aling Nena, puwede po ba tayong mausap sandali? Tanong ni Ramon nang may tono na sumusubok maging kaswal, ngunit nagpapahaya ng kaba. Agad na tumayo si Aling Nena, nilalamas ang kanyang damit gamit ang kanyang makamay sa isang hindi sinasadyang galaw. Opo, Senyor de la Vega, sa aklatan po kung hindi ninyo mamasamain at maaari niyo pong dalhin si Pio kung gusto ninyo. Sinundan ni Aling Nena at Pio si Ramon sa mga pasilyo ng mansyon hanggang sa aklatan. Isang malaking silit na puno nga estante na umabot hanggang kisame at amoy ngang lumang kahoy at nakalimutang mapahina. Tiningnan ni Pio ang lahat ng may malalaking mata, na tila pumasok siya sa isang kastilyo ngang kuwento. Aling Nena, simula ni Ramon. Umupo sa harap niya na may mesa ang kahoy sa pagitan ng dalawa. Kailangan ko pong itanong sa inyo at kailangan kong maging matapat kayo sa sagot. Tumango si Aling Nena, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Pio sa ilalim ng mesa. Saan po ninyo natutunan ang tumuktok ng gitara sa kanong paraan? Sa lahat ng mga tanong na naisip ni Aling Nena, iyon ang pinaka-kaunti niyang inaasahan at pinaka-kinatatakutan. Nagbago ang ekspresyon kanyang mukha, na tila may nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang sinusubukang panatilihing nakakandado. Iyan po ay sa ibang buhay. Senyor de la Vega, sagot ni Aling Nena nang mahina ang boses. Isang buhay na wala na. Gusto kong malaman ang buhay na iyan. Giit ni Ramon ng may lambing, hindi bilang inyong amo, kundi bilang ama ng isang bata na kagabi ay ngumiti salamat sa inyo. Nanahimik si Aling Nena sa loob ng mahabang sandali. Tiningnan siya ni Pio nang may mamatang nakakaalam ng ilang bahagi ng kuwento, ngunit hindi ang buong kuwento. Sa wakas, huminga ng malalim si Aling Nena at nagsimulang magsalita. Nag-aral po ako ng musika mula noong bata pa ako. Ang aking ama ay isang karpintero. Ngunit mahal niya ang gitara higit sa anumang bagay sa mundo. Tinuruan niya akong aking unang chords bago pa ako matuto bumasa. Nang lumaki ako, nanalo ako ng scholarship upang mag-aral sa Pambansang Konserbatoryo ng Sining. Ako ang unang tao sa aming pamilya na nakatapak sa isang unibersidad. Nakikinig si Ramon nang hindi nagpapaputol, nabiyani sa bawat salita. Sa lubna, aking mataon, sa konserbatoryo sinabi sa akin na mayroon akong espesyal. Hindi lamang teknikal, kundi isang bagay na hindi matuturo. Napili ako upang kumatawan sa bansa sa isang pandaigdigang kompetisyon sa musika sa Asia. Ito ang aking pagkakataon upang baguhin ang aking buhay, ang buhay ng aking pamilya, upang ipakita na ang isang anak ng karpintero ay maaring umabot hanggang sa kaya ng kanyang talento. At ano ang nangyari? Tanong ni Ramon dahil ang sakit sa mga mata ni Aling Nena ay nagpapaliwanag na ang kwento ay walang masayang wakas. Nakilala ko si Mang Dante, sabi ni Aling Nena, at sa pagbikas ng pangalang iyon, ang kanyang boses ay nagbago sa isang bagay na mas malambot, mas marupok, na tila ang pangalan mismo ay isang lumang melodiya. Siya ay isang manlilihang instrumento, gumagawa nga instrumentong gawa sa kamay. Nakilala kami dahil siya ang gumawang gitara na gagamitin ko sa festival. Nagkaibigan kami bago pa matapos ang gitara. Naktaas ng tingin si Pio. Ang papa ko, bulong niya ng may malungkot na ngiti na hindi dapat alam ng isang bata kung paano iguhit. Oh, mahal ko, ang papa mo, kumpirma ni Aling Nena habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Nagpaka siya kami pagkatapos ng festival. Nagpatuloy ako sa pagtugtog. Nagpatuloy siya sa paggawa ng gitara. Masaya kami. Hindi kami mayaman, ngunit mayroon kaming musika at para sa amin iyon ay sapat na. At ang gitara na tinuktok mo kagabi, tanong ni Ramon, na nagsimulang makonekta ng makapiraso. Ito ang huling gitara na ginawa ni Mang Dante. Sagot ni Aling Nena at sa wakas ay bumaksa ang kanyang boses. Tinapos niya ito ilang linggo bago ang aksidente. Nang araw na iyon, maaga siyang umalis patungo sa paggawaan tulad ng dati. Hindi ko inakala na iyon na ang huling beses na makikita ko siyang buhay. Nang tawagan ako upang sabihin na gumuho ang bubong, naramdaman ko na parang nahati ang mundo sa dalawa. Hindi nakalabas si Mang Dante sa oras at kasama niya. Lahat ay nawala. Hindi na ako nakatugtog sa loob ng maraming buwan. Sa bawat pahawak ko sa gitara, naramdaman ko ang kanyang presensya ng napakalakas kaya't hindi ako makahinga. Iniwan ko ang konserbatoryo. Iniwan ko ang musika. Iniwan ko ang lahat. Ang natitira lamang sa akin ay si Pio at ang pangako na ginawa ko kay Mang Dante na hindi magugutom ang aming anak. Kaya't nagsimula kang magtrabaho sa paglilinis, sabi ni Ramon, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pagunawa na tumama sa kanyang dibdib. Walang kumukuha ngang isang gitarista upang bayaran ang mga gastusin ng isang tahanan, Senyor de la Vega,
Ngunit lahat ng bahay ay nangangailangan ng isang taong maglilinis sa kanila. Kaya itinago ko ang gitara ni Mang Dante sa kanyang lalagyan at natutunan kung paano gumamit ng walis. At bawat gabi, kapag nakatulog si Pio, inilalabas ko ang gitara at tumutugtog ng tahimik upang maramdaman lamang na malapit pa rin siya. Kinailangan ni Ramon na ilihis ang kanyang tingin dahil napuno ang kanyang mataangang luha na hindi niya gustong ipakita. Ang kuwento ni Aling Nena ay nagbukas ng isang sugat na dala rin niya, ang sugat ng isang lalaki na nawalan ng babaeng minamahal at hindi alam kung paano magpatuloy. Araw-araw pagkatapos ng klase, dito siya pumupunta. Nakikipaglaro kay Isabela, ikaw ang tumutugtog ng gitara, ginagawa ang ginawa niyo kagabi, araw-araw. Senyor de la Vega, ang nanay ninyo, ang nanay ko. Ako ang bahala, sagot ni Ramon. Binasa ni Ramon ang mensahe mula kay Benji Corpus ng 3 beses bago niya. Dinampot ang telepono upang tawagan ito. Nanginginig ang kanyang daliri habang dinidial ang numero at bawat segundong lumipas ng walang sagot ay tila isang kawalang hanggan. Nang sa wakas ay sumagot si Benji, ang kanyang boses ay may seryosong tono na ginagamit lamang niya kapag seryoso ang balita. Senyor de la Vega, ang nakita ko ay hindi ko masabi sa inyo sa telepono. Pwede niyo po ba akong tanggapin sa mansyon? Pumunta ka na ngayon, sagot ni Ramon at ibinaba ang telepono. Naramdaman ang pagkabuongang buhol sa kanyang tiyan. Habang naghihintay kay Benji, bumaba si Ramon upang hanapin si Aling Nena para gawin ang isang bagay na hindi na maring ipagpaliban. Inanunsyo ni Doña Gregoria nung nakaraang gabi na kakausapin niya si Aling Nena sa unang oras at kailangan ni Ramon na makarating bago ang kanyang ina upang protektahan ang kasambahay mula sa anumang plano niya. Ngunit nang makarating siya sa pangunahing festival, huli na. Nakatayo si Doña Gregoria sa harap ni Aling Nena na nakayuko ang ulo habang hawak ang isang trapo sa kanyang makamay na tila ito ang tanging nagpapanatili sa kanya na nakakapit sa lupa. Ilang metro ang layo, pinagmamasdan ni Liza Cruz ang eksena, nakasandal sa dingding na may mabrasong nakakrus at isang ekspresyon ng kasiyahan na sinubukan niyang itago ng walang gaanong tagumpay. Ipapaunawa ko ito sa iyo ngang isang beses lamang, Senyora Reyes, sabi ni Doña Gregoria sa boses na tila yari sa pinakintap na yelo. Ang bahay na ito ay may mga patakaran na umiral bago ka pa dumating at patuloy na iral matapos kang umalis. Ang mga empleyado ay hindi nagahalo ng kanilang personal na buhay sa kanilang trabaho. Ang mga anak-ana, empleyado ay hindi nakikipaglaro sa mga anak-anak mo at walang sinuman kahit sino ang tumutuktok ng instrumento sa pangunahing sala na parang ito ay isang karinderya. Senyora de la Vega, tinitiyak ko po sa inyo na hindi na po maulit hindi pa ako tapos. Putol ni Doña Gregoria habang itinaas ang kanyang kamay ng may autoridad ng isang taong sanay na humihinto ang buong mundo kapag siya ay nagsasalita. Ang ginawa mo kagabi ay hindi lamang pagdadala ng iyong anak ng walang pahintulot. Ang ginawa mo ay sinamantala ang kahinaan ng aking apo. Si Isabela ay isang marupok na bata na nasa ilalim ng profesional na paggamot at ikaw, nang walang anumang paghahanda o karapatan, ay nagpasya na maglaro ng terapis gamit ang isang gitara. Hindi ko po kailanman inisip, ang gusto mo o hindi mo gusto, ay hindi maalaga. Ang resulta ang maalaga. At ang resulta ay magkakaroon ngayon ang aking apo emosyonal na pagtitiwala sa iyong anak at sa iyo na magpapakumplikado sa lahat ng trabaho na ginagawa ang mga tunay na profesional. Kinuyom ni Ramon ang kanyang magakamao sa kanyang tabi. Bawat salita ng kanyang ina ay nagpapaso sa kanya sa loob. Ngunit alam niyang ang pagputol kay Doña Gregoria sa gitna ng isa sa kanyang mga talumpati ay magpapalala lamang ng sitwasyon. Kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Kaya ito ang mabagong kondisyon, patuloy ni Doña Gregoria habang naglalabas ng isang nakatiklop na papel mula sa bulsang kanyang diaket. Una, hindi na makakatapa ang iyong anak sa bahay na ito sa ilalim ng anumang sitwasyon. Pangalawa, limitado ka lamang sa iyong mga gawain sa paglilinis nang hindi nakikipag-ugnayan kay Isabela maliban sa mahigpit na kinakailangan. Pangatlo, ang gitara na iyan ay mawawala sa property na ito ngayong araw. Kung tatanggapin mo ang kondisyong ito, maari mong panatilihin ang iyong trabaho. Kung hindi mo ito tatanggapin, may handa si Liza na iyong likwidasyon. Tumango si Liza mula sa kanyang sulok
Itinaas ang isang sobra na naglalaman ng mga dokumentong inihanda ng maaga. Ang lahat ay kinalkula. Inayos na parang isang operasyong militar na idinisenyo upang hindi magiwan ng kawalang takas. Nagtaas ng tingin si Aling Nena sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-usap at nakita ni Ramon ang isang bagay sa kanyang mga mata na naghati sa kanya. Hindi ito takot, hindi ito pagsuko, ito ay ang sakit ng isang taong hinihilingan na talikdan ang huli niyang natitira sa taong minahal niya. Ang kanyang gitara. Ang gitara kung saan naninirahan ang kaluluwa ni Mang Dante. Senyora de la Vega, sabi ni Aling Nena sa boses na nanginginig, ngunit tumatangging tuluyang masira. Maaari po akong pumayag na hindi dalhin ang anak ko. Maaari po akong pumayag na limitahan ang sarili ko sa aking manggawain. Ngunit ang gitarang iyan ang tanging natitira sa akin mula sa aking asawa. Ito ang tanging mayroon ang anak ko mula sa kanyang ama. Hindi ko po kaya nanay, sapat na. Ang boses ni Ramon ay humati sa sala na parang kidlat na bumibiyak sa isang matandang puno. Lahat ay lumingon sa kanya. Si Doña Gregoria ng may pagtataka, si Liza ng may alarma, at si Aling Nena ng may halo-halong ginhawa at takot na baka ang kanyang interbensyon ay lalong makapagpalala ng lahat. Ramon, ito ay isang pag-usap tungkol sa pamamahala ng bahay at tulad ng lagi kong sinasabi sa iyo. Ito ay isang pag-usap tungkol sa anak ko, putol ni Ramon habang naglalakad patungo sa gitna ng vestibule ng may matatag na hakbang. Si Isabela ang anak ko, hindi isang proyektong administratibo. At ang nagawa ni Aling Nena at Pio sa isang hapon ay higit pa sa nagawa ng sinumang propesyonal sa loob ng maraming taon. Kaya't walang magiging bagong kondisyon, walang magiging likwidasyon, at ang gitarang iyan ay hindi alis sa bahay na ito. Ang sumunod na katahimikan ay napakabigat na tila may pisikal na anyo. Tiningnan ni Doña Gregoria ang kanyang anak ng may ekspresyon na lubos na alam ni Ramon, ang ekspresyon ng isang babaeng hindi sanay matalo sa laban at walang balak na magsimula ngayon. Nakakamali ka, anak, sabi ni Doña Gregoria ng mahina ang boses, halos pabulong. At kapag dumating ang mga kahihinatnan, sana ay alalahanin mo ang sandaling ito. Umatras si Doña Gregoria, kasama si Liza na sumusunod sa kanyang yapa at ang festival ay nanatili sa katahimikan. Halatang nanginginig si Aling Nena at kinailangan ni Ramon na pigilan ang sarili na lumapit at pakalmahin siya. Batid na ang anumang kilos ng kalapitan ay maaring hindi maunawaan ng mamatang walang duda, nakmamasit mula sa bawat sulok ng bahay na iyon. Salamat po, Senyor de la Vega. Bulong ni Aling Nena, huwag po kayong magpasalamat sa akin. Ang ginawa ninyo para kay Isabela, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo ng nakaluhod. Bago pa siya makapagsabing anuman, tumunog ang timbreng mansyon. Si Benji Corpus iyon, punktual gaya ng dati, na may dalang maleta sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon na nakukumpirma na ang dala niya ay hindi simple. Tinanggap siya ni Ramon sa kanyang pribadong opisina at kinandado ang pinto. Binuksan ni Benji ang maleta at kinuha ang isang folder na inilagay niya sa desk ng may pagiging delikado ng isang nakmamaneho ng pampasabog na material. Senyor, nahanap po ako ng basic tulad ng ipinakiusap ninyo. Mga public records, digital files, news reports. Ang nakita ko po ay hindi inaasahan. Binuksan ni Ramon ang folder. Ang unang mapahina ay mga digital na clipping mula sa mga pahayagan at cultural magazines na may petsang ilang taon na ang nakakaraan. Sa lahat ng iyon ay lumitaw ang pangalan ni Aling Nena Reyes na naugnay sa Pambansang Konserbatoryo ng Sining. Ngunit hindi bilang isang ordinaryong estudyante. Si Aling Nena Reyes ay itinuring na isa sa mga pinakamatalinong gitarista sa kanyang henerasyon. Paliwanag ni Benji habang nababasa si Ramon ng may palaki ng palaking mamata. Nanalo siya ng 3 pambansang premyo bago pa matapos ang kanyang paaral. Napili siya upang kumatawan sa bansa sa pandaigdigang kompetisyon sa musika sa Asia. Tinawag siyang media na ang tinik na gakuwerdas. Siya, ayon sa lahat ng eksperto, ay isang artista na nakatakdang baguhin ang kasaysayan ng klasikong musika sa ating kontinente. At ano ang nangyari? Tanong ni Ramon. Bagamat alam na niya ang bahagi nga sagot salamat sa pag-usap ng umagang iyon sa aklatan. Doon po nagiging komplikado ang mga bagay, Senyor. Sabi ni Benji habang lumilipat sa susunod na seksyon ng folder. Ang asawa po ni Aling Nena, si Mang Dante Reyes, ay isang manliliha ng instrumento
isang kilalang artesano na gumagawa ng mga instrumento para sa mga profesional na musikro. Ngunit ang hindi po marahil sinabi ni Aling Nena sa inyo ay kung paano siya eksaktong namatay. Tumigil si Ramon sa pagbabasa at tumingin direkta sa mga mata ng kanyang assistant. Nagtatrabaho po si Mang Dante Reyes sa paggawa ng mga instrumento sa isang pagawaan na nag-operate sa loob ng isang gusaling pang-industriya. Ang gusaling iyon ay pag-ari nga isang konglomeratong negosyo na binalewala sa loob ng maraming taon ang mababala tungkol sa mga structural problem at condition ng seguridad. Isang araw, gumuho ang bahagingang bubong ng pagawaan. Si Mang Dante ang tanging manggagawa na hindi nakalabas sa oras. Diyos ko, bulong ni Ramon. Pero hindi lang iyon, senyor. Sinubukan po ni Aling Nena na idemanda ang kumpanyang nakmamay-ari ng gusali. Kumuha siyang abogado gamit ang kaunting ipon na mayroon siya. Ngunit ang kumpanya ay may makapangyarihang legal team na dinurog ang kaso bago pa man ito makarating sa korte. Hindi lang siya walang natanggap na kompensasyon, kundi ang magastusin sa legal ay nagpatuloy sa kanya sa lubos na pagkalugi. Nawala ang kanyang apartment, nawala ang kanyang iPhone, nawala ang lahat at hindi kailanman inako ng kumpanya ang responsibilidad. Naramdaman ni Ramon na bawat revelasyon ay tumama sa kanyang dibdib ng mas malakas kaysa sa nauna. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Benji ang napawalang tayo sa kanya. Senyor, inimbestigahan ko po kung sino ang kumpanyang nagmamay-ari ng gusaling pang-industriya na iyon, ang konglomerato na binalewala ang nga babala sa seguridad na nagpabaya kay Mang Dante Reyes na mamatay at pagkatapos ay legal na sinira ang kanyang biyuda para hindi magbayad ng kahit isang sentimo ng kompensasyon. Nagpahinga si Benji na tila tumagal ng kawalang hanggan. Ang gusali po ay pag-aring De La Vega Holdings, ang kumpanya na itinatag ng inyong ama at pinamamahalaan ng inyong ina sa mga taon na kayo ay eksklusibong nakatuon sa negosyo ng hotel. Naiwan si Ramon na tulala. Sinusubukan ng kanyang utak na iproseso ang impormasyon, ngunit tila ang masalita ni Benji ay nakasulat sa isang wika na bigla niyang hindi maintindihan. Sinasabi mo na ang aking pamilya, na ang kumpanya na aking ama ang responsible sa pagkamatay ng asawa ni Aling Nena, sinasabi ko na ang De La Vega Holdings ang nagmamay-ari, nga gusali kung saan namatay si Mang Dante Reyes at na ang legal team na sumira sa demanda ni Aling Nena ay kinontrata at pinamahalaan ng isang tao. Sino? Si Doña Gregoria de la Vega, ang inyong ina. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Ramon sa sandaling iyon. Tila sumasara ang madingding ng kanyang opisina sa kanyang paligid. Habang desperadong sinusubukan ng kanyang isip na ikonekta ang mapiraso ng isang dambuhalang puzzle. Ang kanyang ina ay kumuha kay Aling Nena ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang ina, na ngayon ay gustong tanggalin siya ng napakabilis. Ang kanyang ina, na sinira ang buhay ng babaeng iyon nang hindi nalalaman ng sinuman. Alam ba ni Aling Nena? Tanong ni Ramon nang mahina ang boses. Alam ba niyang nagtatrabaho siya sa bahay ng pamilya na sumira sa kanyang buhay? Iyan po ang hindi ko matukoy. Senyor, pero mayroon pa pong iba. Ano pa? Kinuha ni Benji ang huling pahina ng folder. Ito ay isang kopya ng record ng ospital. Ang asawa ninyo, si Senyora Carolina de la Vega, bago pumanaw ay na-ospital sa Ospital ng Pag-asa. Sa kanyang huling malinggo, regular siyang binibisita ng isang voluntaryo na nagpaparamdam sa kanyang kumpanya at tumutuktok ng gitara upang maibsan ang kanyang sakit. Ang voluntaryong iyon ay pumirma sa logbook ng mga bisita gamit ang kanyang buong pangalan. Kinuha ni Ramon ang pahina ng nanginginig ang makamay at binasa ang pangalang nakasulat sa linya ang mabisita. Aling Nena Reyes. Ang pahina ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig habang si Ramon ay bumaksak sa kanyang upuan, hindi kayang hawakan ang bigat ng isang katotohanan na kakahati lang. Kanyang buhay sa dalawang, hindi mapagkasunduang hati. Ang bago malaman at ang pagkatapos malaman. Ang babaeng naglilinis ng kanyang bahay ay nagpakalma sa kanyang asawang nahihingalo. Ang babae na ang buhay ay sinira ang kanyang ina ay nakdaos ng huling malinggo sa pagtuktok ng gitara sa tabi ng kama ni Carolina upang hindi ito mamatay ng mag-isa. At wala sa dalawa ang kailanman nakakilala kung sino ang isa. Hindi nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Sa bawat pagpikit niyang kanyang mata, ang marevelasyon ni Benji ay umulit sa kanyang isip na parang isang pelikulang nakakatakot na hindi niya kayang patayin. Sinira ng kanyang ina ang buhay ni Aling Nena. Ang kanyang asawa na si Carolina ay pinakalma ni Aling Nena sa kanyang huling mga araw at ngayon
Ang parehong babae ay naglilinis ng mga sahig ng mansyon ng De La Vega nang hindi alam na natutulog siya sa ilalim ng parehong bubong ng mataong responsible sa kanyang trahedya. O marahil ay alam niya ang posibilidad na iyon ang pinakamatindi sa kanya. Paano kung sinadya ni Aling Nena ang trabahong ito? Paano kung ang lahat ay bahaging isang plano? Paano kung ang gitara, ang ngalaro kay Isabela, ang koneksyon kay Pio ay mga piraso ngang isang paghihiganti na maingat na idinisenyo? Ngunit naalala ni Ramon ang mga mata ni Aling Nena nang magsalita siya tungkol kay Mang Dante sa aklatan. Naalala niya ang pangingining ng kanyang boses, ang paraan ngang pagtingin sa kanyang anak ng may halong paganga at pag-aalala. Walang sinuman ang kayang magpanggap ng ganoong antas ng sakit. Walang sinuman ang kayang gumawa ang ganoong uri ng katotohanan. Kinabukasan, gumawa si Ramon ng isang desisyon na nagpuno sa kanya ng takot, ngunit alam niyang kailangan. Kakausapin niya si Aling Nena at sasabihin sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi niya kayang patuloy na tingnan siya sa mata na may daladalang lihim na iyon. Ngunit bago pa niya mahanap si Aling Nena, may nangyari na nagbago ng lubusan sa takbong araw na iyon. Nagising si Isabela na humuhuni. Nasa pasilyo si Ramon nang marinig niya ang melodya na lumabas sa silid na kanyang anak. Huminto siya na may kamay sa puso, paralisado sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw dahil sa isang tunog na inakala niyang imposible. Lumapit siya sa bahagyang nakabukas na pinto at nakita si Isabela, nakaupo sa kanyang kama, humakala ang makapa na walang sapatos habang humuhuni na parahong kanta na tinugtog ni Aling Nena sa gitara nung unang gabing iyon. Papa, sabi ni Isabela nang mapansin siya sa pinto, ngayon po ay darating si Pio. Lumuhod si Ramon sa tabing kamang kanyang anak at hinaplos ang buhok nito. O mahal ko, ngayon ay darating si Pio. Gusto ko po naturuan niya ako na sumayaw ng mas mahusay. Marunong po siyang umikot-ikot ng hindi nahuhulog. Ngumiti si Ramon nang may namumulang mamata. Ang kanyang anak ay nagpaplano nga aktibidad, nagpapahayag ng mga kagustuhan, nagpo-project sa hinaharap, mga bagay na sinubukan ng pinakamagagaling na espesyalista sa loob ng maraming taon nang walang resulta. Nagpasya siyang kailangan niya na profesional na opinyon bago kausapin si Aling Nena. Tinawagan niya si Dr. Antonio Ramirez, ang terapis ng bata na nagpapagamot kay Isabela mula nang mawala si Carolina. Si Dr. Ramirez ay isang lalaki na may mahinay na boses at malalim na tingin na naglaan ng kanyang buhay sa pagpapagaling ng mga di nakikitang sugat ng mga bata. Ang inilalarawan ninyo ay kahanga-hanga, Senyor De La Vega, sabi ni Dr. Ramirez pagkatapos marinig ang lahat ng nangyari. Nagtayo si Isabel ng isang emosyonal na pader bilang mekanismo ngang depensa laban sa pagkawalang ang kanyang ina. Walang kumbensyonal na teknik sa therapy ang nakalusot dito dahil ang pader na iyon ay gawa sa pinakamatibay na material na umiiral, ang sakit ng isang bata na nawalan ng pinakamamahal na tao. At paano possible na ang isang bata at isang gitara ay nagawa ang hindi nagawang ng mga taon ng therapy? Dahil ang mga bata ay hindi sinusuri ang sakit, Senyor De La Vega, nararamdaman lamang ng mga bata ito. At nang makita ni Isabela ang isa pang bata na may daladalang parehong sugat, may nangyari na sa psikolohiya ay tinatawag nating emosyonal na pagkilala. Hindi sinubukan ni Pio na pagalingin si Isabela, ipinakita lamang niya na hindi siya nag-iisa at iyon ay sapat na para magpasya siyang sa unang pagkakataon na sulit na muling maramdaman ang buhay. Doktor, kailangan po ninyong pumunta sa mansyon. Kailangan po ninyong suriin si Isabela at sabihin sa akin kung ano ang eksaktong dapat naming gawin upang hindi masira ang pagunlad na ito. Naroon po ako ngayong hapon, kumpirma ni Dr. Ramirez. Ngunit habang inaayos ni Ramon ang pagbisita ang therapist, sa isa pang sulok ng mansyon ay may nagaganap na mas mababa sa marangal. Ginugol ni Liza Cruz ang buong gabi sa pag-aral na liham na kanyang naharang mula sa pambansang konserbatoryo ng sining. Ang nilalaman ng liham na iyon ay isang bomba na maaring sumira kay Aling Nena o magtaas sa kanya, depende kung sino ang magpaputok nito at kung anong intensyon. Ipinapaalam ngang liham kay Aling Nena na nagsimula ang konserbatoryo ngang isang espesyal na programa para sa muling pagsasama-sama ng talentadong dating estudyante na umalis sa kanilang pag-aral dahil sa pambihirang kalagayan. Kasama sa programa ang isang full scholarship, access sa mga internasyonal na guro, at ang posibilidad na muling ipagpatuloy ang karera sa musika eksakto kung saan niya ito iniwan. Hindi lamang naaalala ng konserbatoryo si Aling Nena Reyes.
kundi aktibo siyang hinahanap dahil ang isa sa kanyang madating propesor ay nagsimula ng isang kampanya upang mabawi ang mga nawalang talento ng kanyang henerasyon. Agad na naunawaan ni Liza ang kapangyarihan ng impormasyong iyon. Kung matatanggap ni Aling Nena ang liham na iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong muling itayo ang kanyang buhay malayo sa mansyon ng De La Vega. Aalis siya, dadalhin niya si Pio at mawawala kay Isabela ang tanging koneksyon na nagpabalik sa kanya ng ngiti. Susumbatan ni Ramon si Aling Nena dahil sa pag-iwan sa kanila at babalik ang lahat sa dati. Ngunit hindi lamang gusto ni Liza na umalis si Aling Nena, gusto niya na umalis siya ng walang karangalan, pinahiya, minarkahan bilang isang taong hindi kailanman mapagkakatiwalaan. Dahil nakita ni Liza kung paano tiningnan ni Ramon si Aling Nena at kinikilala niya ang tingin na iyon. Ito ang parehong tingin na matagal na niyang hinihintay na ituro sa kanya ni Ramon. Kaya't nagplano si Liza, isang plano na iprinisenta niya kay Doña Gregoria ng umagang iyon habang umiinom sila ng tasa sa likod hardin. Hindi po natin ibibigay ang liham, paliwanag ni Liza ng may eksaktong detalye. Pero gagamitin po natin. Gagawin po nating lumabas na ginamit ni Aling Nena ang kanyang posisyon sa bahay na ito para sa sariling kapakinabangan, na lumapit siya kay Isabela ng intensyonal para makuha ang tiwala ni Ramon at makakuha ng mga koneksyon na magpapahintulot sa kanya na bumalik sa mundo ng musika. Nakikinig si Doña Gregoria ng maingat at sa kanyang mata ay nagnininging ang isang bagay na binigyang kahulugan ni Liza bilang pag-apruba. Ngunit ang totoo sa isip ni Doña Gregoria ay may mas komplikado at mas madilim na makalkulasyon. Hindi lang niya gustong protektahan ang kanyang bahay mula sa isang empleyada na lumampas sa limitasyon. Kailangan niyang mawala si Aling Nena bago pa man may makatuklas ng koneksyon sa pagitan ng De La Vega Holdings at ng pagkamatay ni Mang Dante Reyes. Dahil kung matutuklasan ni Ramon ang katotohanan iyon, hindi lamang niya mawawala ang kanyang anak ng tuluyan, kundi ang buong imperyo ngang pamilya ay guguho sa ilalim ngang bigat ngang isang iskandalo na walang abogado ang makakakontrol. Gawin mo, sabi ni Doña Gregoria nang may kalamigan ngang isang naglalagda ng sentensya. Pero malinis, ayoko ngang iskandalo. Nang hapong iyon, habang sinusuri ni Dr. Ramirez si Isabela sa aklatan, isinagawa ni Liza ang unang bahagi ng kanyang plano. Hinintay niya na maglilinis si Aling Nena sa kanlurang pakpak ng mansyon at tahimik na pumasok sa maliit na silid na ginagamit na kasambahay upang itago ang kanyang manggagamit sa panahon ng trabaho. Doon niya nakita ang kanyang hinahanap, ang lalagyan ng gitara ni Mang Dante. Maingat na binuksan ni Liza ang lalagyan at inilagay sa loob ang isang bagay na magpapagulo sa buong mundo ni Aling Nena, isang brilyanteng pulseras na pag-aari ni Doña Gregoria, isang antigo pamilya at napakahalagang piraso. Ang uri nga, bagay na ang pagkawala ay magdudulot na agarang investigasyon at ang pagkakita nito sa magamit ng isang empleyada ay walang iwang pagdududa. Isinara niya ang lalagyan. Iniwan ito eksakto kung paano niya ito nakita at lumabas sa silid ng may parehong diskresyon kung paano siya pumasok. Ang pulseras ay report na nawawala ng gabing iyon. Ang paghahanap ay tiyak na hahantong sa magamit ni Aling Nena at kapag binuksan nila ang lalagyan na iyon sa harap ni Ramon, walang posibleng paliwanag ang makakapagligtas sa gitarista. Samantala, sa aklatan, tinapos ni Dr. Ramirez ang kanyang pagsusuri kay Isabela na may maga. Resulta na nagpatigil kay Ramon. Ang inyong anak ay nakaranas na emosyonal na pag-unlad na may tuturing kong pambihira. Sabi ng doktor habang sinusuri ang kanyang matala na may ekspresyon ng tunay na pagkamangha, hindi lamang niya nabawi ang kakayahang magpahayag ng positibong emosyon, kundi nakakaroon din siya ng mabagong emosyonal na ugnayan, isang bagay na ilang linggo pa lamang ang nakakaraan ay tila ganap na impossible. At ano po ang rekomendasyon ninyo, doktor? Na huwag baguhin ang anuman. Ang koneksyon ni Isabela sa batang iyon at sa musika ni Aling Nena ay therapeutic sa isang antas na halos hindi panaunawaan ng aham. Ang pagputol sa ugnayang iyon ngayon ay parang pagbunot ng isang halaman na kakakabangon lamang pagkatapos ng mga taon ng taktuyot. Tumango si Ramon at sa sandaling iyon ay nagpasya siya na hindi ang kanyang ina, hindi si Liza, at walang sinuman sa mundo ang maghihiwalay kay Isabela mula sa mga taong nakapagpabalik ng buhay sa kanya. Ngunit ang buhay ay may malupit na paraan upang subukan ang ating mga determinasyon sa eksaktong sandali na iniisip nating tayo ang pinakamalakas. Nang gabing iyon,
Pagkatapos matapos ni Aling Nena ang kanyang trabaho at maghanda na umalis kasama si Pio, ang boses ni Doña Gregoria ay umalingaungaw sa buong ibabang palapa ng mansyon na parang isang alarma na nagpapalamig sa dugo. Nawawala ang pulseras ko, ang pulseras na aking ina. Sa loob ng ilang minuto, ang buong mansyon ay gumalaw. Hiniling ni Doña Gregoria na suriin ang bawat silit, bawat sulok, bawat ari-arian. Pinamahalaan ni Liza ang paghahanap ng may kahinahinalang kahusayan, dahan-dahang ginagabayan ang matauhan patungo sa pakpak kung saan nakatago ang magamit ni Aling Nena. Pinagmamasdan ni Ramon ang eksena ng may masamang pakiramdam na nagpapahigpit sa kanyang sikmura, may isang bagay na hindi tugma. Ginagamit ng kanyang ina ang pulseras na iyon ng daan-daang beses at hindi kailanman nawala. Bakit ngayon lang? Ngunit bago pa siya makialam, isa sa mga empleyada na kasama sa paghahanap ang lumapit kay Liza nang may awkward na expression. Senyorita Cruz, may nakita po kami sa silid ni Aling Nena. Ang katahimikan na bumaba sa mansyon ay napakabigat. Lahat ng mata ay tumuon kay Aling Nena na nakatayo sa tabi ng pangunahing pinto kasama si Pio na hawak ang kanyang kamay, handa ng umuwi. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng lubos na paggalito. Ang paggalitong isang taong hindi nakakaintindi kung bakit biglang tinitingnan siya ngang lahat na tila nakagawa siya ngang isang di mapapatawad na krimen. Lumakat si Liza patungo sa silid ni Aling Nena at bumalik na may hawak na bukas na lalagyan ng gitara. Sa loop, nagniningning sa ilalim nga ilaw na festival na parang isang tahimik na akusasyon ay ang brilyanteng pulseras ni Doña Gregoria. Hindi bulong ni Aling Nena, iniling ang ulo habang umaatras ng isang hakbang. Hindi po iyon posible. Hindi po ako kailanman. Ang maebidensya ang nagsasalita. Desisyon ni Doña Gregoria nang may kalamigan na maring magpapalamig sa araw. Pinagmamasdan ni Ramon ang eksena, nararamdaman na pinoprosesong kanyang uta ang libu-libong posibilidad bawat segundo. Ang gitara ni Mang Dante. Inilagay nila ang pulseras sa loob ng gitara ni Mang Dante. Hindi sa Bach, hindi sa drawer, kundi sa pinakasakradong bahay na pakari ni Aling Nena. At iyon ang eksaktong walang saysay. Dahil walang sinumang nagtatago ang ninakaw. Na bagay ang ilalagay ito sa tanging lugar na alam niyang poprotektahan niya ang kanyang buhay. May isang taong naglagay ng pulseras na iyon doon. Isang taong alam kung ano ang ibig sabihin ng gitara na iyon kay Aling Nena at sinadya ang pagpili ng taguan na iyon upang mas maging mapanira ang akusasyon, mas personal, mas imposibleng pabulaanan. At habang nakakarating si Ramon sa konklusyong iyon, binitiwan ng maliit na si Pio ang kamay ng kanyang ina, humakbang pasulong at sa nanginginig. Ngunit matatag na boses ngang isang bata na nakakita na pakaraming kawalang katarungan para manahimik ay nagsabi ngang isang bagay na nagpatigil sa lahat ng naroon. Hindi po ilalagay ng nanay ko ang anumang bagay sa loob ng gitara na iyan. Ang gitara na iyan ay kay papa ko. Iyan po ang pinakamahalaga sa amin. Kung may naglagay po niyan doon, iyon po ay isang taong gustong saktan ng nanay ko. At alam ko po na sa bahay na ito ay may mga taong ayaw sa amin dito. Ang mamata ni Pio, nang hindi tinutukoy ang sinuman, ay sumuri sa festival ng may kalinawan na nagpakilabot kahit kay Doña Gregoria at si Liza. Sa unang pagkakataon mula nang idisenyo niya ang kanyang perpektong plano, ay naramdaman ang isang bagay na hindi niya inasahan. Takot. Takot sa isang bata na kakasabi lang ng pinakamapanganib na katotohanan sa lahat. Hindi dahil mayroon siyang ebidensya, kundi dahil sinabi niya ito ng may di matitinag na paninindigan ng isang nakakilala sa puso ng yang ina ng mas mahusay kaysa sa sinuman sa mundo. Ang salita ni Pio ay nanatiling nakalutang sa hangin ng festival na parang isang sentensiya na walang sinumang nangahas-hawakan. Tiningnan ni Ramon ang bata ng may paganga na sumasakit sa kanyang dibdib dahil ang maliit na bata na iyon ay kakagawa lang ng hindi nagawa ng sinumang adulto sa mansyon na iyon ang sabihin ang katotohanan ng walang palamuti o kalkulasyon. Ngunit si Doña Gregoria ay hindi isang babae na hahayaan ang kanyang sarili na guluhin ng salita ng isang bata. Nakakaantig naman, sabi niya nang may malamig na ngiti na ginagamit niya kapag naramdaman niyang pinagbantaan siya, ngunit hindi niya kailanman aaminin. Isang bata na ipinagtatanggol ang kanyang ina, natural iyon, naiintindihan, ngunit ang damdamin ay hindi nagbubura ng mga ebidensya. Ang pulseras ay nasa loop ng kanyang magamit, Senyora Reyes. Iyon ay isang katotohanan. Isang katotohanan na may gumawa
Sagot ni Ramon habang humakbang pasulong, pumagit na sa kanyang ina at kay Aling Nena na parang isang pananggalang na tao. Inaakusahan mo ba ang sinuman sa bahay na ito na nagtanim ng pekang ebidensya? Tanong ni Doña Gregoria habang itinaas ang kanyang kilay ng may perpektong pagpapanggap ng kawalang paniwala. Sino ba talaga, Ramon? Ako? Si Liza? Ang tauhan na tao nang nagtatrabaho dito ng may di matitinag na katapatan? Sinasabi ko na hindi inilagay ni Aling Nena ang pulseras na iyan doon. At paano ka nakakasiguro? Gaano mo na siya katagal kilala? Ilang linggo. Ako ay nakatira sa bahay na ito sa loob ng mga dekada. Inalagaan ko ang bawat bagay, bawat alaala, bawat piraso ng pamilyang ito. At mas gusto mong paniwalaan ang isang dikilala kaysa sa sarili mong ina. Ang masalita ni Doña Gregoria ay idinisenyo upang tumama eksakto kung saan pinakamasakit sa katapatan ng pamilya. At naramdaman ni Ramon na tumama ang salitang iyon sa kanilang target dahil sa kabilangang lahat ng kanyang nalalaman, sa kabilangang mga revelasyon ni Benji, ina pa rin niya iyon, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng kasama niya sa pinakamahihirap na sandaling ang kanyang buhay, ang nagpanatili sa pamilyang ito nang mamatay ang kanyang ama. Iyon ang sandaling ang pag-alinlangan na nakita ni Aling Nena ng may sensibilidad ng isang taong natutong magbasa ng katahimikan upang mabuhay. Senyor de la Vega, sabi ni Aling Nena sa boses na nakakita ng di inaasahang kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi ninyo kailangang makipag-away sa inyong ina dahil sa akin. Alam ko po ang ginawa ko at ang hindi ko ginawa. Payapa po ang aking konsensya. Yumuko siya, kinuha ang lalagyan ng gitara na may pulseras pa rin sa loob at dahan-dahang inilagay sa mesa ng festival. Pagkatapos, kinuha niya ang gitara ni Mang Dante, ang tanging ari-arian na talagang mahalaga sa kanya sa mundo, at hinawakan ito sa kanyang dibdib na tila yumayakap ng isang buhay na tao. Maari ninyong kunin ang pulseras, maari ninyong suriin ang bawat sulok ng aking buhay kung gusto ninyo. Wala kayong makikita dahil wala namang makikita. Ang tanging dadalhin ko mula sa bahay na ito ay ang dinala ko, ang aking gitara at ang aking anak. Aling Nena, sandali, sabi ni Ramon nang may desperasyon. Nagunit naglalakat na siya patungo sa pinto. Nanay, hindi na po ba tayo babalik? Tanong ni Pio ng mahina ang boses. Hawa ang kanyang kamay habang naglalakad. Hindi sumagot si Aling Nena, hindi niya kaya. Dahil kung bubuksan niya ang kanyang bibig sa sandaling iyon, tuluyan siyang mababasag sa harap ng parehong maatao na nag-orkestra ng kanyang kahihiyan. At iyon ay isang bagay na ang kanyang dangal, ang tanging pamana na nanatiling buo sa kanya, ay hindi handang payagan. Ang mga sumunod na araw ang pinakamadilim na naranasan ng mansyon ng De La Vega mula nang mamatay si Carolina. Huminto si Isabela sa pahuni, huminto sa pahiling na may makipaglaro sa kanya, huminto sa pagbaba sa sala kung saan minsan siyang sumayaw kasama si Pio. Ikulong niya ang sarili sa kanyang silit ng may tahimik na determinasyon ng nga batang nagpapasya na napakaraming pinsala na ang nagawa sa kanila ng mundo at ang tanging paraan upang protektahan ang sarili ay ang maglaho sa loob. Binisita ni Dr. Ramirez ang mansyon ng ilang beses at bawat pagbisita ay nagtatapos sa parehong nakakadurog na diagnosis. Si Isabela ay bumabalik, Senyor de la Vega, at mas mabilis siyang bumabalik kaysa sa kanyang pag-unlad. Kung hindi natin mababawi ang stimulus na nagdulot ng kanyang emosyonal na pagbukas, nanganganib tayong tuluyan siyang magsara. Tuluyan? Ano ang ibig sabihin niyan, Doktor? Ang katahimikan ni Dr. Ramirez bago sumagot ay ang pinakanakakatakot na sagot na natanggap ni Ramon sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, maaari nating mawala siya, Senyor de la Vega. Hindi physically, kundi emotionally. May punto sa proseso nga, emosyonal na pagsasara ng bata kung saan wala ng pagbalik. Lumabas si Ramon sa opisina ni Dr. Ramirez na nanginginig. Kailangan niyang hanapin si Aling Nena. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, bawat oras na lumipas ay isang oras na mas malapit sa pagkawalang kanyang anak ng tuluyan. Ngunit malaki ang siyudad at ayaw ni Aling Nena na matakpuan. Kumuha si Ramon ng maimbestigador. Sinuri ang mga record. Nakipaugnayan sa mga komunidad na paaralan kung saan maaring nag-enroll si Pio. Bumisita sa mga shelter. Nagtanong sa mga simbahan sa mga barangay kung saan nagpupunta ang mga tao kapag wala silang mapupuntahan. Wala. Naglaho si Aling Nena Reyes nang may kahusayan ng isang taong alam na kung paano mawala ang lahat at magsimula mula sa simula. Habang nakahanap si Ramon kay Aling Nena,
may naksimulang makbaho sa loob ng mansyon. Naging mabigat ang kapaligiran. Na tila alam nam ga dingding mismo na may nangyaring kawalang katarungan sa ilalim ngang bubong nito at humihingi ngang pagbabayad. Nakbulungan ang matauhan sa pasilyo. Huminto si Aling Maring, ang taga-pagluto, sa pahahanda ang paboritong pagkain ni Doña Gregoria ng walang paliwanag. Iniwasan nam ga hardinero na makasalubong si Liza na tila ang kanyang presensya ay nagdudulot sa kanila ng isang bagay na hindi nila may pahayag sa mga salita. At si Aling Maring mismo ang isang araw ay lumapit kay Ramon nang may pag-ingat ng isang taong alam na ang sasabihin niya ay maaring makaroon ng malaking kahihinatnan. Senyor Ramon, patawarin niyo po kung nakikisali ako sa hindi ko naman sakop. Sabing tagapagluto ng mahina ang boses, sinisiguro na walang ibang makakarinig. Pero hindi po ako pinapatulog nga aking konsensya. Nang gabing nawala ang pulseras, nasa kusina po ako nahahanda ng tinapay para sa susunod na araw. Mula sa kusina ay nakikita ang pasilyo na patungo sa silid, kung saan nakatago ang magamit ni Aling Nena. Huminto si Ramon sa pahinga. Nang gabing iyon, bago pa man makaroon ng gulo, nakita ko si Senyorita Cruz na pumasok sa silid na iyon. Nanatili siya sa loob ng ilang minuto at lumabas na walang dala. Sa oras na iyon hindi ko pinansin. Pero pagkatapos ang nangyari, senyor, hindi po inilagay ni Aling Nena ang pulseras na iyon doon. Sinasabi ko po sa inyo ng may katiyakan ng isang babae na nakakita ng katapatan at kasinungalingan na dumaan sa kusina na ito sa loob ng maraming taon. Inosente po ang dalagang iyan. Ang testimonya ni Aling Maring ay bumaksak kay Ramon na parang ang huling piraso ng isang puzzle na alam na niya ngunit kailangan niyang kumpirmahin ng iba. Naktanim si Liza ng pulseras. Pinahintulutan ito ngang kanyang ina at sa pagitanggang dalawa ay pinalayas nila sa bahay na iyon ang tanging tao na nakapagpabalik ngang buhay kay Isabela. Naglakad si Ramon direkta patungo sa opisina ngang yang ina. Hindi siya kumatok sa pinto. Binuksan niya ito ng maluwag at nakita si Doña Gregoriana nakaupo sa kanyang desk na sinusuri ang madokumento na tila hindi naguguho ang mundo sa kanyang paligid. Kailangan nating mag-usap, nanay. At sa pagkakataong ito, sasabihin mo sa akin ang totoo. Ramon, hindi ko alam kung ano ang naktanim si Lizaneng, pulseras sa magagamit ni Aling Nena. May testigo ako at bago mo subukang sirain ang kredibilidad nito, kailangan mong malaman ang isa pa. Alam ko ang tungkol sa De La Vega Holdings. Alam ko ang tungkol sa gusaling gumuho. Alam ko ang ginawa mo kay Aling Nena Reyes ilang taon bago pa siya makatapa sa bahay na ito. Nakbago ang mukha ni Doña Gregoria na tila may natanggal ng isang maskara na suot niya sa loob ng dekada. Walang agad na pagtanggi. Walang gawa-gawang galit, mayroong isang bagay na mas nakakabahala, katahimikan. Isang katahimikan na umaamin ng lahat ng hindi nagbibitaw ng isang salita. At mayroon ding hindi mo alam, nanay, isang bagay na nagpadurok sa aking kaluluwa na sabihin sa iyo. Ano? Si Aling Nena ang taong kasama ni Carolina sa kanyang huling maaraw. Habang ikaw ay naorganisa ng malibing at ako ay nalulunod sa aking sakit. Isang dikilalang babae ang umupo sa tabi ng aking asawa at tumutuktok ng gitara upang hindi siya matakot sa paglisan. Si Aling Nena iyon, ang parehong babae na ang asawa ay namatay dahil sa kapabayaan ng aming kumpanya. Ang parehong babae na kakapalayas mo lang sa aming buhay na tila siya ay basura. Hinawakan ni Doña Gregoria ang kanyang dibdib. Sa unang pagkataon sa buhay ni Ramon nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya kailanman inakala na possible. Pagsisisi. Isang pagsisisi na napakalalim at napakatagal na tila nakabaon sa ilalim na tone-toneladang pagmamataas. Naghihintay sa eksaktong sandaling ito upang lumabas sa ibabaw at angkinin ang nararapat dito. Ramon, bulong ni Doña Gregoria. Ngunit lumabas na ang kanyang anak sa opisina dahil wala ng oras si Ramon de la Vega para sa mga paliwanag o para sa mga paumanhin. Ang kanyang anak ay namamatay. Nawawala si Aling Nena at bawat segundong lumipas ay isang segundo na hindi niya na mababawi. Nang gabing iyon, habang sinusuri niya sa huling pagkakataon ang maulat ng maimbestigador ng walang makita, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang dikilalang numero, Senyor de la Vega, sabi ngang isang boses ng babae na hindi niya nakilala. Ako po si Sister Elena Santos, direktor ngang Bahay Kalinga ng Kapwa. Isang babae po ang dumating dito ilang araw na ang nakakaraan kasama ang kanyang maliit na anak. Ayaw po niyang ibigay ang kanyang tunay na pangalan, ngunit sinasabi ngang bata sa lahat na ang kanyang papa ay nakatira sa loob ng isang gitara.
nakita ko po ang numero ninyo sa isang card na nakatago sa bulsa ng bata. Sa tingin ko po, kayo ang taong gustong hanapin ng batang ito. Dinampot ni Ramon ang masusingang kanyang kotse bago pa matapos ang babae sa pagsasalita. Nakmaneho si Ramon sa mga lansangan ng siyudad na parang isang sinasapian. Ang mailawng trapiko ay naging malabo na mabatik sa pamamagitan ng salamin habang inulit niya sa kanyang isip ang mamasalita ni Sister Elena Santos, isang bata na nagsasabi na ang kanyang papa ay nakatira sa loob ng isang gitara. Isang bata lamang sa buong mundo ang nagsasabi ngang pangungusap na iyon. Isa lang. Ang bahay kalinga ng kapwa ay nasa isang lugar ng siyudad na hindi pa kailanman napuntahan ni Ramon. Lumitaw ang malansangan habang siya ay umuusad. Ang mga gusali ay mas mababa, ang mabangketa ay mas basag. Nang sa wakas ay iparada niya sa harap ng shelter. Kinailangan niyang manatili ng ilang segundo sa loop ng kotse na sinusubukang kontrolin ang pangingining kanyang makamay bago bumaba. Ang gusali ay isang simpleng konstruksyon na may mga dingding na pininturahan ng isang kulay na minsan ay masaya, ngunit ginawa ng panahon na isang mapagot na tono. Isang karatula sa tabi ng pinto ang nakasulat. Bahay kalinga ng kapwa, dahil walang sinuman ang dapat humarap sa gabi ng nag-iisa. Naghihintay si Sister Elena Santos sa pasukan. Siya ay isang babae na may matatag na tingin at mga kamay na pinatigas ng mga taon ng trabahong panlipunan. Ang uring ang taon na nakakita na pakaraming pagdurusa na hindi na nagtataka sa anuman, ngunit hindi rin naging matigas upang huminto sa pagkaligalig. Senyor de la Vega, bago po kayo pumasok, kailangan ko pong ipaliwanag ang isang bagay. Sabi ni Sister Elena ng may mahinahon, ngunit direkta. Nang dumating po ang babae at ang bata dito, siya po ay nasa isang napakarupo na emosyonal na estado. Ayaw po niyang ibigay ang kanyang tunay na pangalan. Nagparehistro po siya bilang Maria. Pero ang nabata po ay hindi marunong magsinungaling kapag may masakit sa kanila. Ikinuwento po ni Pio sa sinumang gustong makinig na ang kanyang nanay ay tumutugno, pinakamagandang gitara sa mundo at na-miss na niya ang isang batang babae na nagngangalang Isa. Ang pangalan ng kanyang anak sa bibig ng bata na iyon ay nagpadama kay Ramon ng isang direktang tama sa gitna ng kanyang dibdib. Nakita ko po siyang umiyak isang gabi sa bakuran ng shelter, patuloy ni Sister Elena. Nakaupo siya sa sahig na niyayakap ang kanyang gitara. Inuugoy na tila isang sanggol ang gitara. Hindi ko po siya tinanong, umupo lang po ako sa tabi niya. Pagkatapos ning mahabang sandali, sinabi niya sa akin ang isang pangungusap. Kinuha po sa akin ang tanging magandang natitira at hindi pa po ito kasalanan ko. Hindi ko po naintindihan nun kung ano ang ibig sabihin. Pero ngayon na nakikita ko po kayo dito, sa tingin ko po ay nagsisimula na akong makaunawa. Maari ko po ba siyang makita? Tanong ni Ramon nang may boses na tila naipit. Maari, pero babalaan ko po kayo. Ang babaeng iyan ay may sugatan ang dangal, at ang mga sugat ng dangal ay ang pinakamatagal gumaling. Hindi po ito magiging madali. Ginabayan siya ni Sister Elena sa isang makitit na pasilyo hanggang sa isang patio sa loob kung saan maraming bata ang naglalaro sa ilalim ng ilaw ng mailawan na mahinang umalingaw-ngaw. At doon, nakaupo sa isang bangko ang kahoy laban sa pinakamalayong dingding, na may gitara ni Mang Dante na nakasandal sa kanyang tabi na parang isang tahimik na kasama, ay si Aling Nena Reyes. Huminto si Ramon ng ilang metro ang layo. Nakatitig si Aling Nena sa isang punto sa sahig na may mga kamay na nakal-intertwined sa kanyang mga tuhod. Mas payat siya kaysa nung huli na may maanino sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng magabing walang tulok at mga araw na hindi sapat ang pagkain. Ngunit gayon paman, kahit sa mga kondisyong iyon, may isang bagay sa kanyang tindih na tumatangging masira. Isang dignidad na tila gawa sa isang material na walang kahihiyan ang makakapagpabaluktot. Si Pio ang unang nakakita sa kanya. Naglalaro ang bata kasama ang iba pang bata ng shelter nang magtama ang kanyang mata kay Ramon. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng isang segundo na tila kailangan ng kanyang utak na kumpirmahin na totoo ang imahe at hindi isa sa mga panaginip na mayroon siya bawat gabi kung saan siya bumalik sa mansyon at sumayaw kasama si Isabella. Pagkatapos, nang walang salita, tumakbo siya patungo sa kanyang ina at hinila ang manggas nito. Nanay, bulong ni Pio. Nanay, tingnan mo, nagtaas ng tingin si Aling Nena at naktama ang kanyang mata kay Ramon de la Vega na nakatayo sa patio ng isang bahay kalinga, na may gusot na suite, namumulang nga mata, at isang ekspresyon na kalahating ginhawa, kalahating kahihiyan.
Nagbago ang mukha ni Aling Nena sa isang iglap. Una ay pagtataka, pagkatapos ay pagkalito at sa wakas ay isang bagay na kinilala ni Ramon ng may masakit na kalinawan. Kawalan ng tiwala. Ang kawalan ng tiwala ng isang taong nabigo ng napakaraming beses upang maniwala na may isang taong dumarating ng may mabuting hangarin. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Tanong ni Aling Nena habang tumayo ng may parehong matuwid na tindik na ipinanalili niya noong gabing umalis siya sa mansyon. Naparito po ako para hanapin kayo. Para saan? Para paratangan akong isa pa? Ngayon ay nawala ang isang kwintas, isang singsing? Gusto niyo po bang suriin muli ang gitara ko para makita kong naktago akong korona ngang brilyante? Bawat salita ay lumalabas sa bibig ni Aling Nena na puno nga sakit na fermented sa loob nga araw nga kawalang katiyakan. Namga gabing natutulog sa isang shelter. Namga umaga na ipinapaliwanag sa kanyang anak kung bakit hindi na sila makakabalik sa bahay kung saan siya may kaibigan. Aling Nena, itinanim ang pulseras. Nanahimik si Aling Nena, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Inilagay ni Liza Cruz ang pulseras sa loob ng lalayan ng inyong gitara. May testigo akong nakakita sa kanya na pumasok sa inyong silid ng gabing iyon. Ang lahat ay isang bitag na inayos upang paalisin kayo sa bahay. At bakit ko po kayo dapat paniwalaan? Sagot ni Aling Nena ng may kalmado na mas nakakadurok kaysa sa anumang sigaw. Pinalayas po ako ngang inyong ina sa harap ng buong bahay. Trinato po niya akong parang kriminal sa harap ng aking anak. At kayo, Senyor de la Vega, kayo po ay nanatili doon na nakatayo ng nag-aalinlangan. Nakita ko po kung paano kayo pinagdudahan ng salita ng inyong ina. Nakita ko po ang sandaling iyon sa inyong mamata. Ang sandaling iyon na isinasaalang-alang ninyo ang posibilidad na ako ang may kasalanan. At ang sandaling iyon, ang isang sandaling iyon ng pagdududa, ay mas masakit kaysa sa lahat ng iba pa. Tinanggap ni Ramon ang mga salitang iyon na parang mga suntok na alam niyang nararapat sa kanya. Tama si Aling Nena, nagalinlangan siya sa loob ng isang sandali. Pinayagan niya na mas matimbang ang boses ng kanyang ina kaysa sa nakita ng kanyang sariling mamata, mas matimbang kaysa sa alam ng kanyang sariling puso na totu. Tama po kayo, sabi ni Ramon nang hindi sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Nag-alinlangan ako at kinamumuhian ko ang sarili ko dahil doon. Ngunit narito ako ngayon at hindi ako dumating para lang sabihin na inosente kayo. Dumating ako dahil kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na natuklasan ko, isang bagay na nararapat ninyong malaman kahit na masira ako sa pagsasabi nito. Tiningnan siya ni Aling Nena ng may namumulang mata na tila sinusuri kung sulit na buksan ang isang pinto na maaring maktago ng isa pang pagtataksil sa likod. Ano po? Huminga ng malalim si Ramon. Ang sasabihin niya ay maaring magdulot ng walang hanggang galit ni Aling Nena sa kanya. Maari nitong sirain ang anumang posibilidad na bumalik siya, ngunit natutunan niya ng huli marahil na ang katotohanan lamang ang makakapagaling ng mga sugat na dulot ng kasinungalingan. Ang inyong asawa na si Mang Dante, ang pagawaan kung saan siya nagtatrabaho, ang gusaling gumuho, ang gusaling iyon ay pagaring isang kumpanya ng aking pamilya, ang De La Vega Holdings. Pinamahalaan nga, aking ina ang kumpanyang iyon sa mga taong iyon. Siya ang nagutos sa legal team na harangan ang inyong demanda pagkatapos ng pagkamatay ni Mang Dante. Ang sumunod na katahimikan ay hindi isang normal na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na may bigat, tekstura, temperatura, isang katahimikan na maring hawakan at nagpapaso. Umatras ng isang hakbang si Aling Nena na tila ang mga salita ni Ramon ay isang pisikal na puwersa na nagtutula sa kanya. Napuno ang kanyang magamatangang luha na tumatangging bumaksak, pinipigilan ng isang kaloban na natutong hindi masira sa publiko. Nagbukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog, ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig sa isang paraan na nagpahawak kay Piosa, kanyang madaliri gamit ang dalawang maliit na kamay, nang hindi naunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit alam ng likas na kailangan siyang ang kanyang ina. Sinasabi ninyo po sa akin, simula ni Aling Nena ng may boses na halos hindi na maririnig, na namatay si Mang Dante dahil sa kasalanan ng inyong pamilya, na nawala ang lahat sa akin, ang aking karera, ang aking bahay, ang buong buhay ko, dahil nagpasya ang inyong ina na mas mura ang hayaan akong masira kaysa sa akuin ang responsibilidad at pagkatapos ng lahat ng iyon. Naglinis ako ngang sahig sa bahay ng parehong matao na sumira sa aking mundo. Oh, alam ninyo po ba iyon nang kunin ninyo ako? Natuklasan ko po pagkatapos.
Ang aking ina ang kumuha sa inyo at ngayon naiintindihan ko na ginawa niya iyon upang walang sinumang labas ang makaalala sa kaso. Sa pagiging malapit ninyo, kontrolado niya ang sitwasyon. Ipinikit ni Aling Nena ang kanyang nga mata. Sa wakas dumaloy ang nga luha sa kanyang pisngi, tahimik, patuloy, tulad ng isang ilok na bumubuwag sa isang dam na matagal nang nagpigil ng napakarami. Mayroon pa po, sabi ni Ramon at ang sarili niyang boses ay bumaksak sa pagbikas nga sumunod ng mga salita. Ang aking asawa na si Carolina bago pumanaw ay ginugol ang kanyang huling magalinggo sa ospital ng Pag-asa. Isang voluntaryo ang bumisita sa kanya bawat araw at tumutuktok ng gitara upang maibsan ang kanyang sakit. Kayo po iyon, Aling Nena. Kayo ang kasama nga aking asawa sa kanyang huling mag-aaraw at wala sa dalawa ang kailanman nakakilala kung sino ang isa. Nagbukas na mga mata si Aling Nena ng biglaan. Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa sakit patungo sa kawalang paniwala. Mula sa kawalang paniwala patungo sa isang bagay na walang pangalan sa anumang wika, isang emosyon na napakakomplikado at napakalalim, na tila naglalaman, nega maga siglo nega kasaysayan, nega tao sa isang sandali lamang. Carolina, bulong ni Aling Nena, ang babay sa silit sa likod, ang humihingi sa akin na tugtugin, ang awit pampatulok na iyon bawat hapon dahil sabi niya na pinapaalala sa kanya ang kanyang anak, hindi nakasagot si Ramon. Natalo siya sa luha at bumaksak sa bangko kung saan nakaupo si Aling Nena kanina. Tinapan ang kanyang mukha gamit ang kanyang nga kamay habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa mahikbi na nagmumula sa isang lugar na napakalalim na tila bumubunot na mga pirasong kanyang kaluluwa. Inawit ko po kay Isabela, patuloy ni Aling Nena, at ngayon ay umiyak din siya ng walang pigil. Araw-araw po akong kinukuwentuhan ni Carolina tungkol sa kanyang anak. Sabi niya po, siya ang pinakamatamis na bata sa mundo na may tawa na kayang magpasigla ng anumang silid. Hiniling po niya sa akin na kung isang araw ay ilagay akong buhay sa harap ng isang malungkot na bata, tuktugin ko ang awit na iyon dahil ang awit na iyon ay may kapangyarihang pagalingin ang anumang sakit. Ang awit na tinuktok mo kay Isabela ng habang iyon sa sala, bulong ni Ramon habang nakataas na tingin. Ito ang awit ni Carolina, ang awit na itinuro sa akin ng aking asawa para sa kanyang anak, nang hindi niya alam na isang araw ay ako ang magtatapos sa pagtuktog nito sa kanya. Tiningnan ni Pio ang kanyang ina at si Ramon nang hindi lubos na naunawaan ang nangyayari, ngunit alam ng may banal na intuisyon ng pagkabata na may isang napakalaking bagay na nababasag at muling itinatayo sa parehong oras sa patio ng shelter na iyon. Senyor de la Vega, sabi ni Aling Nena habang pinupunasan ang luha sa likod ng kanyang kamay. Hindi ko po alam kung sino kayo nang tanggapin ko ang trabaho. Hindi ko po kailanman ikinonekta ang apelyido. Nang makita ko po si Isabela, na nakaupo mag-isa sa mga hagdan, ang tanging nakita ko po ay isang malungkot na bata. Hindi ko po nakita ang anak ng lalaking sinira ng kanyang pamilya ang sa akin. Nakita ko po ang isang bata na nangangailangan ng eksaktong parehong bagay na kailangan ng anak ko, isang taong magpapaalala sa kanya na ang buhay ay maari pa ring maging maganda. At ngayon na alam mo na ang lahat, tanong ni Ramon nang may tunay na takot sa boses. Ngayon na alam mo kung sino kami, ang ginawa namin, ang ginawa ng aking ina sa iyo, maari mo ba kaming patawarin? Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak, na patuloy na hawa ang kanyang nga daliri gamit ang mga maliliit na kamay na hindi nakakaintindi ng mga apelido ng mga kumpanya o nga legal na demanda. Pagkatapos ay tiningnan niya ang gitara ni Mang Dante na nakasandal sa dingding, tahimik na nahihintay tulad ng dati. Itinuro po sa akin ni Mang Dante ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Sabi ni Aling Nena nang may matata na boses sa kabila ng luha. Sabi niya po, umiral ang musika upang baguhin ang sakit sa isang bagay na maganda, na kung mananatili kang nakakulong sa hinanakit, titigil ang gitara sa pagtunog. At hindi ko po kayang hayaan na huminto ang pagtunog ng gitarang ito, Senyor de la Vega. Dahil sa araw na huminto ito sa pagtunog ay mawawala na sa akin si Mang Dante ng tuluyan. Naunawaan ni Ramon sa sandaling iyon na hindi sinasabi ni Aling Nena na nagpapatawad siya, sinasabi niya ang isang bagay na mas malalim, na pinipili niya ang musika higit sa galit, ang buhay higit sa paghihiganti, ang hinaharap higit sa nakaraan. Hindi dahil madali ito, kundi dahil iyon ang tanging paraan upang bigyang dangal ang lalaking naglagay ang kanyang kaluluwa sa lupeng isang gitara. Aling Nena, kailangan ko po kayong pakiusapan ng isang bagay, sabi ni Ramon habang tumayo. At kailangan po ninyong malaman na hindi ko ito hinihingi para sa akin,
Hinihingi ko po ito para kay Isabela, ang anak ko po ay muling namamatay. Sabi po ngang doktor, kung hindi niya mabawi ang koneksyon na mayroon siya kay Pio, maaari po natin siyang mawala ng emosyonal ng tuluyan. Kailangan po ni Isabela si Pio at kailangan niya ang inyong musika. Ang musika na iniwan ni Carolina sa kanya nang hindi niya alam. Tiningnan ni Aling Nena si Pio. Ang bata na nakarinig ng pangalan ni Isabela, nagtaas ng tingin ng may mga matang nagniningning na parang dalawang bituin na sumisindi sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Nanay, sabi ni Pio sa boses na kayang buwagin ang mahukbo, kailangan po ako ni Isa. At sa tatlong salitang iyon, nagpasya ang isang bata sa kapalaran ng dalawang pamilya na sinaktan, pinagiwalay, sinira ng buhay at ngayon, sa patio ang isang bahay kalinga, ay may pagkakataon na muling itayo ng magkasama gamit ang tanging material na hindi kailanman naubos. Ang pag-ibig na nakakaligtas sa lahat. Ang daan pabalik sa mansyon ang pinakatahimik na naranasan ni Ramon. Si Aling Nena ay nasa likod na upuan na may tulog na si Pio sa kanyang kandungan. Pagod sa mga emosyon ng isang gabi na napakalaki para sa kanyang maliit na katawan. Ang gitara ni Mang Dante ay sumasakop sa upuan ng kopiloto na tila isa pang pasahero na tila may karapatan itong naroon. Hindi sinabi ni Aling Nena na nagpatawad siya, hindi niya sinabi na babalik siya ng tuluyan, sinabi lamang niya, pupunta ako para kay Isabela. At naunawaan ni Ramon na sa ngayon ay sapat na iyon, higit pa iyon sa kanyang nararapat. Nang huminto ang kotse sa harap ng mansyon, halos alas, 2 madaling araw. Bukas ang mailaw sa ibabang palapak, isang bagay na hindi karaniwan sa oras na iyon. Unang bumaba si Ramon at binuksan ang pangunahing pinto na umaasa na mahihimbing ang bahay, ngunit hindi natutulog ang bahay. Sa vestibule, nakaupo sa isang upuan na matuwid ang likod at nakakrus ang makamay sa kanyang matuhod. Ay si Doña Gregoria de la Vega. Sa tabi niya, nakatayo sa dingding, na may kinakabahang ekspresyon, ay si Liza Cruz at sa harap ngang dalawa, na may tablet sa kamay at mukhang isang mas gugustuhin na nasa ibang lugar sa mundo, ay si Benji Corpus. Senyor, sabi ni Benji nang makita si Ramon na pumasok. Hiniling po ngang inyong ina na kausapin kayo ngayong gabi. Iginiit po niyang hintayin kayo. Tiningnan ni Ramon ang kanyang ina nang may pag-iingat. Ngunit may nagbago kay Doña Gregoria. Hindi na siya ang babaeng yelo na nagbibigay ng gautos at umasa ng bulak na pagsunod. Ito ay isang bagay na naiba. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ramon mula nang siya ay isang maliit na bata at ang kanyang ina ay marunong pa ring umiyak. Pagiging marupok. Pagkatapos, nakita ni Doña Gregoria si Aling Nena na pumasok sa likod ni Ramon na may tulo na si Pio sa kanyang nga braso. At ang gitara na nakasabit sa kanyang balikat. Nagkatinginan ang dalawang babae sa loob ng isang sandali na naglalaman ng nga taon ng pinagsamang sakit sa isang pagtatama lamang ng matingin. Hindi ibinaba ni Aling Nena ang kanyang nga mata. Hindi rin si Doña Gregoria. Ngunit si Doña Gregoria ang unang nagsalita at ang sinabi niya ay nagpatigil pati kay Benji. Señora Reyes, umupo po kayo. Pakiusap. Ang pakiusap na iyon ay lumabas sa bibig ni Doña Gregoria na tila kinailangan niyang bunutin ang bawat letra mula sa isang malalim at kinakalawang na lugar sa kanyang kalooban, isang lugar kung saan ang magagandang salita ay nakaimbak sa loob ng mga dekada ng hindi ginagamit. Umupo si Aling Nena na may tulog pa rin na si Pio sa kanyang dibdib. Nanatili si Ramon na nakatayo sa tabi niya nang hindi alam kung ano ang aasahan. Pagkatapos, umalis ng anak ko ngayong gabi, simula ni Doña Gregoria nang mahina ang boses. Nag-iisa ako sa aking opisina at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ay tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Ang katahimikan sa festival ay lubos. Maging si Liza ay hindi nangahas huminga ng malakas. Nang mamatay ang asawa ko at iniwan sa akin ang kanyang negosyo, ako ay isang babaeng walang alam sa mundo ng negosyo. Mabilis akong natuto dahil wala akong ibang pagpipilian. Ngunit ang natutunan ko ay protektahan ang sa amin sa anumang halaga. Bawat desisyon na ginawa ko ay upang panatilihin ang pamilyang ito na matatag, upang magkaroon si Ramon ng kinabukasan, upang ang apelidong de la Vega ay patuloy na magkaroon ng kahulugan. At sa prosesong iyon ay naging ako ang isang taong huminto sa pagtingin sa matao at nagsimulang makita lamang ang mga banta. Nagpahinga si Doña Gregoria.
Namumula ang kanyang nga mata, isang bagay na hindi nasaksihan ni Ramon kahit sa libing ng kanyang ama. Nang gumuho ang gusali ng De La Vega Holdings at namatay ang inyong asawa, Senyora Reyes, may dumating sa aking desk na ulat na may pangalan ninyo. Kayo po ay isang linya sa isang legal na dokumento, isang problemang kailangan lutasin, isang panganib na kailangan i-neutralize. Hindi ko kailanman naisip na sa likod ng pangalang iyon ay may isang babaeng may anak, may sirang mapangarap, may isang gitara na siyang tanging natitira sa kanya mula sa taong minahal niya. Binura ko kayo sa aking mapapeles at nagpatuloy na tila walang nangyari. Nakikinig si Aling Nena nang hindi gumagalaw, na may mga luha na tahimik na dumadaloy sa buhok ni Pio. At nang kunin ko kayo upang magtrabaho dito, ginawa ko iyon dahil lumitaw ang inyong pangalan sa isang listahan ng mga aplikante at may isang bagay sa loob ko, isang bagay na hindi ko gustong suriin, ang nagsabi sa akin na sa pagiging malapit ninyo ay masisiguro ko na ang nakaraan ay mananatiling nakabaon. Ito ay isang kilos ng kaduwagan na nagbalat kayo bilang kontrol. Dahan-dahang tumayo si Doña Gregoria ng may hirap na hindi pisikal, kundi emosyonal, na tila ang bigat ng kanyang sariling mga salita ay bumabaluktot sa kanyang likod. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong may mga bagay na hindi kayang patawarin ng mga salita, ngunit gagawin ko ang isang bagay na dapat ko nang ginawa matagal na. Bumaling siya kay Liza, na namutla tulad ng marmol ngang festibul. Liza, ikaw ang naglagay ng pulseras sa magamit ni Senyora Reyes. Nakita ka ni Aling Maring na pumasok sa silid ng gabing iyon at ikaw ang humarang sa isang liham mula sa Pambansang Konserbatoryo ng Sining na para kay Aling Nena. Isang liham na hindi niya kailanman natanggap dahil nagpasya ka na hindi siya karapat-dapat. Nagbukas ng bibig si Liza upang ipagtanggol ang sarili, ngunit itinaas ni Doña Gregoria ang kanyang kamay ng may autoridad na sa pagkakataong ito ay hindi idinidirekta upang apihin, kundi upang itama. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kailangan kong ibigay mo ang liham ngayon din at bukas ng umaga ay kunin mo ang iyong magamit, tapos na ang iyong panahon sa bahay na ito. Tiningnan ni Liza si Ramon na nakahanap ng anumang uri ng kaligtasan, anumang interbensyon na magliligtas sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Ramon ay nakatuon sa kanyang ina at ang nakikita sa mga iyon ay hindi tagumpay o kasiyahan. Ito ay isang bagay na kahawig ng pagkamangha ng isang anak na nakatuklas na ang kanyang ina ay kaya pa ring magbigay ng sorpresa. Nang nangingini ang makamay, kinuha ni Liza mula sa kanyang diaket ang isang gusot na sobra at inilagay sa mesang vestibul. Pagkatapos, nang walang salita, lumakad siya patungo sa pinto at naglaho sa gabi. Walang huminto sa kanya, walang nagpaalam sa kanya. Ang kanyang paglisan ay kasing tahimik ng lahat ng kanyang manipulasyon, tanging sa pagkakataong ito ay hindi nagtatago ang katahimikan ng lason, kundi ng pagkatalo. Kinuha ni Doña Gregoria ang sobre at ibinigay kay Aling Nena. Ito po ay sa inyo. Kinuha ni Aling Nena ang liham, nang nanginginig ang mga daliri, dahan-dahang binuksan, binasa ang nilalaman nito at ang lumitaw sa kanyang mukha ay isang bagay na walang sinumang tao sa sala na iyon ang makakalimutan kailanman. Pag-asa. Purong pag-asa, di inaasahan, napakarupok at makapangyarihan, tulad ngang unang nota ngang isang gitara na taon ng tahimik. Ito ay isang scholarship, bulong ni Aling Nena. Gusto po ngang konserbatoryo na bumalik ako. Gusto po nila na tapusin ko ang sinimulan ko at gagawin mo iyan, sabi ni Doña Gregoria nang may katatagan na ikinagulat ng lahat. Ang De La Vega Holdings ang magpopondo sa bawat gastusin na hindi sakop ngang scholarship na iyon, tirahan para sa iyo at sa iyong anak. Materyales, transportasyon, lahat. Hindi bilang kawanggawa, kundi bilang utang na dapat bayaran ng pamilyang ito at matagal nang hindi nababayaran. Tiningnan ni Ramon ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon naramdaman niya na ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng umiral bago pa tumigas ang kanyang puso sa mundo ng negosyo ay bumalik, hindi kumpleto, hindi perpekto, ngunit naroon, at iyon ay isang simula. Hawak ni Aling Nena ang liham sa kanyang dibdib na tila ito ay isang kayamanan na nabawi mula sa ilalim ng karagatan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tunog ang nagpatuan ang ulo ang lahat sa festival patungo sa hagdan, maliliit na yapa, walang sapin ang paa. Bumababa ng hagdan-hagdan ng may pag-ingat ng mga batang gumigising sa hating gabi na sinusundan ang isang instinto na hindi nila may paliwanag. Lumitaw si Isabella sa panan ng hagdan na gusot ang buhok,
at nakapikit ang mamata dahil sa antok. Ngunit ang mamatang iyon ay ganap na nagbukas ng makita niya ang nasa festival o mas tumpa kung sino ang nasa festival. Pio, bulong ni Isabela. Ang bata na nagising sa galaw, nagtaas ng ulo mula sa kandungan ng kanyang ina at tumingin sa hagdan. Isa, bumaba si Pio mula sa mabraso ni Aling Nena at tumakbo patungo kay Isabela. Bumaba ang bata sa huling mahagdan at tumakbo patungo sa kanya nang may bilis na nagpapabulaan sa emosyonal na pagkahimbing na umubos sa kanya sa loob ng maraming araw. Nagtagpo sila sa gitna nga festival at nagyakapan ng may ganoong diproporsyonal na lakas na taglay nga yakap nga bata kapak muling nakikipagkita sa isang taong inakala nilang nawala. Umalis ka? Sabi ni Isabela nang nanginginig ang boses. At ang dalawang salitang pangungusap na iyon ay naglalaman nan lahat ng pag-iwan na naipon ng batang iyon una sa pakawalan na kanyang ina at pagkatapos ay sa pakawalan na kanyang nag-iisang kaibigan. Pero bumalik na ako, sagot ni Pio nang may monumental na pagiging simple na kanyang talento. At dinala ko po ang gitara ng papa ko para marinig tayo ni Mama sa langit na sumasayaw ulit. Ang awit na itinuro ni Carolina ay pumuno sa bawat sulok ng mansyon ng De La Vega na parang isang alon na nagdadala ng lahat ng luma at basag at nag-iwan lamang ng karapat-dapat ingatan. Si Isabela at Pio ay sumayaw ng makahawak kamay sa gitna ng festival. Eksakto kung paano nila ginawa noong unang gabing iyon, ngunit sa pagkakataong ito ay may mga saksi na umiyak at tumatawa sa parehong oras. Lumuhod si Ramon sa tabi ng kanyang anak at hinila siya nito upang sumayaw kasama sila. Si Doña Gregoria nakatayo, hawa ang kamay ng isang bata na nagtuturo sa kanya ng isang bagay na walang negosyo o anumang yaman ang nakapagpaturo sa kanya, ay dahan-dahang gumagalaw sa ritmo ng isang melodiya na nagpapagaling ng lahat ng hinahawakan nito. Ilang linggo pagkatapos, bumalik si Aling Nena sa pambansang konserbatoryo ng sining. Ang kanyang pagbabalik ay balita sa mga musical circles ng bansa at ang kanyang dating professor nang makita siyang tumutuktok ng gitara ni Mang Dante sa unang klase ay nagsabi ngang isang bagay na magiging alamat. Ang teknikalidad ay matuturo, ngunit ang nasa loob ni Aling Nena ay hindi natutunan. Ito ay dinaranas, nilalabas at binabago sa musika. Nag-enroll si Pio sa parehong paralan ni Isabela. Naging inseparable ang dalawa, isang pares na mga bata na natutunan bago ang karamihan ng mga matatanda na mas mabilis kumaling ang mga sugat na ibinabahagi kaysa sa mga sugat na itinago. Nagtatag si Doña Gregoria pagkatapos ng isang pundasyon na pinangalan ng Sebastian Herrera Foundation na nakatuon sa pagtiyak ng mga kondisyon ng seguridad sa trabaho para sa mga artesano at independenteng manggagawa. Hindi niya ito inanunsyo sa media. Hindi siya nahanap ng pakilala. Ginawa niya ito ng tahimik, sa parehong paraan kung paano niya idinulot ang pinsala. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagiwan sa likod ng bawat aksyon ng bakas ng pagbabayat pinsala sa halip na pagwasak. At si Ramon, isang hapon, umuwi pagkatapos ng trabaho at nakita ang parehong eksena na nagpabago sa kanyang buhay ng tuluyan. Si Aling Nena ay tumutugnong gitara sa sala habang si Isabela at Pio ay sumasayaw ng walang sapin ang paa sa karpet, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nanatili sa pintuan. Sa pagkakataong ito, pumasok siya, umupo sa tabi ni Aling Nena at nakinig sa awit na ibinigay ng kanyang asawa sa mundo nang hindi niya alam na ang melodiya na iyon ay makakaisa sa dalawang pamilya na pinakakailangan magtagpo. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong ni Isabela ang kanyang ama, "Papa, sa tingin mo po ba makakilala si Mama at ang Papa ni Pio sa langit?" Ngumiti si Ramon nang may namumulang mamata. "Sigurado ako, mahal ko, at sigurado akong sumasayaw sila." Ipinikit ni Isabela ang kanyang mata ng may ngiti na nagpapaliwana ng higit pa sa lahat ng ilaw ng mansyon na iyon. At sa isang lugar sa universo, isang awit pampatulog ang patuloy na tumutunog, tinutugtog ng isang gitara na naglalaman ng kaluluwa ng isang lalaking tumupad sa kanyang pangako. Hanggat nagba-vibrate ang makuwerdas na iyon, hindi siya lubos na aalis. May mga instrumento na ginagawa gamit ang kahoy at kuwerdas, ngunit may iba, ang pinakamahalaga, na ginagawa gamit ang pag-ibig, sa pagkawala, sa di matitinag na desisyon na baguhin ang sakit, sa pinakamagandang melodiya na naririnig sa mundo, at ang gitara na iyan, ang huling gitara ni Mang Dante Reyes, ay hindi kailanman huminto sa pagtunog